Kabanata 1241 Dumating ba siya? Nanliit ang mga mata ni Feng Hai at mabilis siyang sumunod. Ang anim na matatanda sa likuran niya ay sumunod na may pagdududa sa kanilang mga puso. Ang kanilang paggalaw ay naging dahilan upang ang mga miyembro ng Everlasting Sect na nasa likuran niya ay gumalaw din. Ang paggalaw ng mahigit 100 tao ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga cultivator sa buong entablado. Nagsimula ang lahat ng uri ng mga haka-haka, at ang ilang naiinip na mga tao ay lumipad lamang pahilaga. Nang may nangunguna, mas marami ang sumunod. Sa sandaling ito, nagsimulang maging magulo ang kompetisyon. Ang 2 tao mula sa ranggo 4 na sekta ay orihinal na nag-aaway, ngunit ngayon ay mapait silang ngumiti at tumingin sa hilaga. Kahit na malayo, ang 12 ng mga sinag ng liwanag na dumadaloy ay sumara rin. Ang nasa harap ay isang pulang buhok na elder na nagbigay ng Nirvana Shatterer aura, at ang 12 ng mga elder na sumunod sa kanya ay may mataas na antas ng cultivation. Pagkalapit, nakita agad ng mapupulang matanda ang kaguluhan na dulot ng 10,000 cultivator at napasimangot. Sumigaw siya, bawal lumipad. Pagkatapos niyang bigkasan ng 2 salitang iyon, naging isang dumadagandong na kumalat. Ang ilang mga cultivator na kakalipad pa lang sa himpapawid ay nanginig at agad na bumagsak sa lupa. Ang kanyang boses ay kumalat bilang shockwaves, na agad na pinipigilan ng kaguluhan at naging sanhi ng lahat na kumalma. Nakakunot ang noo, agad na nakita ng mapupulang matanda ang figure ni Li Qianmei at sumugod kasama ang mahigit 100 matatanda sa likod niya. Mabilis na lumipad si Li Qianmei, hindi pinansin kung paano niya naalarma ang buong Everlasting Sect. Diretso siyang lumipad pahilaga kung saan naroon ang Origin Sect. Nang makalapit siya, lumapag siya at dama po ang tingin niya. Lalong lumakas ang kagalakan kay Liu Yingjie. Dati, nakita lang niya si Li Qianmei mula sa malayo at hindi siya nang ahas na ipalaganap ang kanyang divine sense, kaya hindi niya narinig na nagtanong si Li Qianmei tungkol sa Origin Sect. Sa sandaling ito, huminga siya ng malalim habang naglalagay ng magiliw na ngiti sa kanyang mukha. Sa sandaling naging malapit si Li Qianmei, sinabi niya, Lady Li, 100 taon na ang nakalipas mula noong huli tayong nagkita. Iniisip ko kung naaalala mo pa ba ako. Si Zhao Long, na nasa tabi niya, ay nagpakita rin ng paggalang at pinagsalikop ang kanyang mga kamay ng nakangiti. Kaya kilala ni fellow cultivator Li si Liu Yingjie. Ako ang rank 7 Mountain Sikang Sect Zhao Long. Pagkatapos nilang mag-usap ay nagulat ang mga tao sa paligid. Malinaw na walang nag-aakalang ang dahilan para sumugod ang anak na babae ng langit ay si Liu Yingjie. Si Liu Yingjie ay napapabalitang napakaromantiko. Hindi ko akalain na kahit si Li Qianmei ay makikilala siya, o mapupunta sa Everlasting Sect dahil sa kanya. Kung totoo ang bagay na ito, sisikat ang Celestial Music Sect bago pa man makipagkompetensya. Hindi ko inaasahan ito. Nagtataka ako kung ano ang tungkol dito pinahintulutan siya ni Liu Yingjie na makuha ang pabor ni Li Qianmei. Hindi ko lang maintindihan. Maging ang mga taong Everlasting Sect na sumunod kay Li Qianmei dito ay tumingin kay Liu Yingjie, ngunit nakasimangot si Feng Hai at ang kumpanya. Malinaw nilang narinig na nagtanong si Li Qianmei tungkol sa Origin Sect, ngunit ngayon sa paglitaw ni Liu Yingjie, mas lumakas ang kanilang pagdududa. Lalong lumawak ang ngiti ni Liu Yingjie dahil lahat ng atensyon ay nasa kanya. Lumakad siya ng ilang hakbang at hahabol na sana si Li Qianmei, nakakalapag lang. Matapos marinig ni Li Qianmei si Liu Yingjie na nagsalita, ang kanyang tingin ay napunta sa kanya, at siya ay sumimangot. Habang naglalakad si Liu Yingjie, walang pakialam siyang lumagpas sa kanya. Nakipaglaban siya sa Beast Tide sa crack sa loob ng halos 100 taon at kagagaling lang sa battleground ng walang pahinga. Ang kanyang katawan ay natural na puno ng layuning pagpatay, at ang isang tingin ay naging sanhi ng lamig ng puso ni Liu Yingjie. Agad na nanigas ang kanyang mukha ngunit hindi nagtagal ay bumalik sa normal, at pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay, nakangiti. Ito ay 100 taon na, ngunit si Lady Li ay napakagiting at kakilakilabot pa rin. Gayunpaman, bago pa matapos magsalita si Liu Yingjie, lumagpas sa kanya si Li Qianmei nang walang tigil. Nagdulot ito ng paninigas ni Liu Yingjie at nilunok ang kanyang mga salita. Hindi lang siya, kundi maging si Zhao Long, na orihinal na nakangiti, natigilan. Ang biglaang eksenang ito ay naging sanhi ng pagtaas ng kilay ng mga nakapaligid na cultivator. Ang sorpresang ito ay ganap na nabaligtad ang sitwasyon. May bakas pa nga ng pangungutya sa mga mata ng mga nakapaligid na cultivator. Hindi man lang tumingin si Li Qianmei kay Liu Yingjie at dumiretso sa Origin Sect. Nang makalapit siya, ang kanyang tingin ay inalis ng lahat at dama po kay Lu Yanfei. Pinunasan ni Lu Yanfei ang dugo sa gilid ng kanyang bibig na parang binubura ang pait sa kanyang katawan at tumingin kay Li Qianmei. Tahimik na nagmuni-muni si Li Qianmei at kinagat ang ibabang labi. Pagkaraan ng mahabang panahon, mahina niyang sinabi, dumating ba siya? Ang mga salitang ito ay malinaw na pumasok sa mga tainga ng mga nakapaligid na cultivator at agad na nagdulot ng kaguluhan. Hulaan ng lahat kung sino itong siya na ito.
Maging ang mga tao ng Everlasting Sect ay nagtataka sa parehong bagay. Lumiwanag ang mga mata ni Feng Hai at unti-unting nabuo ang sagot sa kanyang mga pagdududa. Sa sandaling ito, dumating ang pulang buhok na elder na may higit sa 10 pang elder at nakita ito. May bakas ng pagkagulat sa kanyang mga mata habang nakatingin siya kay Feng Hai, at pareho silang may kanya-kanyang iniisip. Narinig din ni Liu Yingji ang mga salitang ito. Kahit sa lakas ng kanyang pag-iisip, nagbago ang kanyang ekspresyon. Matapos maranasan kung ano ang mayroon siya, napakahirap na manatiling kalmado. Ang kanyang ekspresyon ay sobrang pangit, ngunit mayroon din siyang malabo na pakiramdam na may masamang mangyayari. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Zhao Long sa tabi niya. Siya ay naiiba kay Liu Yingji, at agad na tumingin kay Lu Yunkong. Matapos maramdaman ni Lu Yunkong ang kanyang tingin, ninisya niya ito at ipinakita ang hindi natatagong bakas ng pang-aalipusta. Biglang naramdaman ni Zhao Long na tumibok ang kanyang puso. Naramdaman niya na ang misteryosong Persayon na binanggit ni Lu Yunkong ay hindi kasing simple ng naisip niya. Tahimik na nag-isip si Lu Yanfei, at pagkaraan ng ilang sandali, umiling siya. Bagamat hindi niya nakilala si Li Qianmei, malinaw niyang naiintindihan kung sino ang siya na tinutukoy ni Li Qianmei. Hindi siya dumating. Bumantong hininga si Li Qianmei habang itinaas ang kanyang ulo at tumingala sa langit na may bahid ng kalungkutan. Ang kanyang asul na buhok ay dahan-daw ang hinihipan ng hangin na naglalaman ng isang kilabot na pakiramdam. Walang anumang balita tungkol sa kanya sa loob ng 100 taon, sabi ni Lu Yanfei habang nakatingin kay Li Qianmei. Saglit siyang nag-alinlangan ngunit hindi nagpatuloy sa pagsasalita. Kinagat ni Li Qianmei ang kanyang ibabang labi habang umiiling at mahinang sinabi, "Kalimutan mo na ito." Dahil doon, nagkaroon ng kislap ng lamig habang nakatingin kay Lu Yanfei at marahang sinabi, "Nasugatan ka." Sariwa ang sugat. Sino ang gumawa nito? Kalmado ang ekspresyon ni Lu Yanfei habang walang pakialam na sinabi niya, "Kanina, sinabi nitong si Liu Yingji na pagkatapos mabuwag ang Origin Sect, ako ang magiging cultivation furnace niya, at nagbanta siyang lalabanan si Uncle Teacher." Sa tabi niya ay ang rank 7 Mountain Sikang Sect na elder na si Zhao Long. Akala niya ay hindi kaaya-aya ang boses ng babaeng ito at hindi ako kwalipikadong magsalita, kaya pinarusahan niya ako. Matapos marinig ito ni Liu Yingji, nagbago ang kanyang ekspresyon. Tumingin siya kay Lu Yanfei bago sumigaw, puno siya ng kalokohan. Kung tutuusin totoo ang sinabi niya. Hindi niya sinabi na gusto niya maging cultivation furnace niya si Lu Yanfei, ngunit nilayo niya itong gawin. Nagbago ang ekspresyon ni Zhao Long at nagkaroon ng kislap ng lamig sa kanyang mga mata. Natahimik ang ekspresyon ni Li Qianmei habang lumingon siya kay Zhao Long at Liu Yingji. Magsasalita na sana si Liu Yingji, ngunit mabilis na umatras si Zhao Long. Nagsil ang kanyang mga kamay at nagsimulang lumitaw ang isang spell. Gayunpaman, nang umatras si Zhao Long, biglang gumalaw si Li Qianmei. Siya ay napakabilis at lumikha ng mga after images habang siya ay sumugod pasulong. Tinawid niya ang karamihan sa isang sandali lamang kasama ang kanyang huling yugto ng Nirvana Shatterer Cultivation at lumitaw sa likod ni Zhao Long bago marahang iwinagayway ang kanyang kamay. Isang napakapangit na aura ng pagpatay ang biglang lumitaw. Ang layuning ito ng pagpatay ay nakakabigla at naglalaman ng dumadagandong na dagandong. Nagbigay ito ng malademonyong pakiramdam, at agad nitong binalot ang katawan ni Zhao Long. Isang malungkot na sigaw ang umalingaw habang si Zhao Long ay umubo ng dugo at agad na itinapon sa hangin. Ang kanyang kaliwang braso ay bumagsak sa isang tumpok ng laman at dugo. Kasabay nito ang pagsabog din ng kanang braso at magkabilang binti. Kasunod noon ay sumabog ang kanyang katawan. Ang amoy ng dugo ay kumalat habang ang pinanggalingan na kaluluwa ni Zhao Long ay tumakas na may gulat at takot sa kanyang mga mata. Kalmadong tiningnan ni Li Qianmei ang Feng Hai ng Everlasting Sect at ang red-haired elder at marahang sinabi, "Kung patutol kayong dalawa, bibigyan ko ng paliwanag ang Everlasting Sect." Nang matapos siya, tumingin siya kay Liu Yingji at sinabing, "Dahil gusto mo siyang ipaglaban, iiwan kita sa buhay mo. Kung hindi siya dumating, kukunin ko ang buhay mo at ang taong nagngangalang Zhao." Ang matalas na suntok at simpleng salita na iyon ay lumikha ng isang malakas na epekto. Napabuntong hininga ang lahat ng nakakita nito, at napuno ng gulat ang kanilang mga mata. Ang mga tao ng Everlasting Sect ay tahimik din. Tumingin si Feng Hai sa pulang buhok na elder bago siya umubo at nagsabi, "Ka-cultivator Li, sino itong taong tinutukoy mo?" Iniisip ko. Ang uncle teacher ng The Origin Sect na si Lu Yanfei. Tumango si Li Qianmei. Pagkatapos ay bumantong hininga siya at tumingin sa langit. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Hindi na nagdalawang isip si Lu Yanfei at mahinang sinabi ni uncle teacher 100 taon na ang nakakaraan na siya ay darating. Sa sandaling ito, ang siya na pinag-iisipan ng lahat ay lumilipat sa Celestial Realm kasama ang halos 5,000 pulang lamok na hayop at daan-daang asol na lamok na hayop. Ito ay tulad ng isang pulang ulap na tumakip sa kalangitan, at ito ay tumawid sa panlabas na gilid ng Wind Celestial Realm.
Umiyak ang hangin sa walang laman na Wind Celestial Realm. Gayunpaman, walang halaga ang hangin ito kumpara sa habong ng mga hayop na lamok. Sa gitna ng kawan ng lamok, may isang gintong hari ng lamok na naglalabas ng mga dagandong. Ang bawat dagandong ay magiging sanhi ng panginginig ng mga nakapaligid na lamok sa pagkamangha at mabilis na lumipad pasulong. Si Wang Lin ay nakaupo sa ibabaw ng hari ng lamok na may umaagos na puting buhok habang tinitingnan niya ang panloob na bahagi ng Celestial Realm. Nagningning ang kanyang mga mata. Medyo gumaling ang kanyang mga sugat sa nakalipas na ilang araw, ngunit, higit sa lahat, ang malaking dami ng mga hayop na lamok na kanyang natipon ay lubos na nagpalakas ng kanyang lakas. Gusto kong pumasok sa loob ng Wind Celestial Realm. Pagkatapos ay kukuha ako ng sapat na mga hayop ng lamok at pagkatapos ay tutuperin ko ang aking pangako sa Origin Sect. Ang gininto ang hari ng lamok sa ilalim ni Wang Lin ay sumigaw. Ang pulang ulap na nabuo ng libu-libong hayop ng lamok ay agad na nagbago ng direksyon at umaakyat patungo sa kung saan karamihan sa mga hayop ng lamok ay natipon sa Wind Celestial Realm. Kabanata 1242 After Sundered Night. Ang pagtatago sa loob ng aura ng hindi mabilang na mga hayop ng lamok ay naging halos imposibleng mahanap si Wang Lin, ngunit habang mas malalim ang napuntahan niya sa Wind Celestial Realm, mas naging maingat siya. Ang bilis ng kawan ng lamok ay bumagal ng husto habang lumilipad sila ng malalim sa Wind Celestial Realm. Habang umuusad sila, malinaw na naramdaman ni Wang Lin ang hangin sa Wind Celestial Realm na lalong tumitindi. Ang hangin ay parang nagdadalamati na iyak ng hindi mabilang na mga kaluluwa. Ito ay nakakasira ng lupa, at sa parehong oras ang hangin, ay bumuo ng mga vortex na naglakbay sa buong Wind Celestial Realm. Ang mga hayop na lamok ay tila sarap sa hangin, lalo na sa mga puyo ng tubig. Nakakita si Wang Lin ng maraming vortex na may daan-daang hayop na lamok sa loob na itinulak sa malayo. Ang mga dumadagandong na dagandong ay umalangaw sa buong mundo, at kung minsan ay hindi malinaw kung ang hangin ay gumagalaw sa mga lamok o kung ang mga lamok ay bumubuo ng hangin. Habang sumusulong siya, unti-unting lumitaw sa mga mata ni Wang Lin ang gumuhong lupain ng Wind Celestial Realm. Ang mga piraso ng gumuhong lupa ay parang sirang salamin. Ang mga piraso ay pinaghihiwalay ng mga bitik, at ang ilang mga bitik ay napakalawak na sila ay umaabot sa walang laman. Mayroong hindi mabilang na mga guho at mga labi sa mga lupain ito, kasama ang maraming gumuhong mga gusali. Sa tuwing lumilipas ang hangin, tila inaalis nito ang ilan, at ang mga gusaling iyon ay unti-unting naglaho dahil sa hangin sa paglipas ng mga taon. Sa pagtingin sa lahat ng nasa harapan niya, hindi maiwasan ni Wang Lin na malungkot. Sa kanyang halos 2,000 taon ng paglilinang, napunta siya sa Rain Celestial Realm, sa Thunder Celestial Realm, at ngayon siya ay nasa Wind Celestial Realm. Ang kanyang mga karanasan ay lubhang kapanapanabik. Hindi kayang ikumpara ng maraming tao ang kanyang naranasan. Ang Rain Celestial Realm ay nagbigay kay Wang Lin ng pakiramdam na ito ay malubhang nasira, at napakahirap na makahanap ng anumang bakas ng Celestial Realm ng nakaraan. Ang natitira na lang ay ang kalungkutan sa paulit-ulit na pagsalakay ng mga cultivator. Ang Thunder Celestial Realm ay iba kumpara sa Rain Celestial Realm dahil hindi ito gaanong nasira. Bagamat bumagsak din ito, ramdam pa rin niya ang kapangyarihan at lakas ng Thunder Celestial Realm noon. Gayunpaman, ito man ay ang Rain Celestial Realm o ang Thunder Celestial Realm, hindi nila maihahambing sa Wind Celestial Realm. Dahil sa mga hayop ng lamok, bihirang pumunta rito ang mga cultivator pagkatapos ng pagbagsak, na naging dahilan upang mapanatiling buo ang kaharian. Tanging ang hangin lamang ang umalingaw sa buong Wind Celestial Realm. Ang buong Wind Celestial Realm ay nagbigay kay Wang Lin ng pakiramdam ng walang katapusang kalungkutan, na parabang ang lugar na ito ay nakalimutan ng hindi mabilang na taon. Tanging hangin lamang ang sumasabay sa lugar na ito. Nakita ni Wang Lin ang pinakamalaking bahagi ng lupa sa Wind Celestial Realm na lumulutang sa kanyang harapan. Nagbigay ito ng sinaunang aura na parabang nakaranas ng hindi mabilang na taon ng buhay. May isang higanting pintuang bato sa gitna ng malaking kontinente. Ang tarangkahang bato na ito ay daan-daang libong talampakan ng taas. Kahit sa malayo, madali mo itong makikita sa isang sulyap. Huminto ang kawan ng lamok na si Wang Lin. Nakaupo sa hari ng lamok, tinitigan ni Wang Lin ang higanting tarangkahang bato sa dikalayuan, at ang kanyang isip ay nanginginig na parang nawala sa sarili. Nawala ang lahat ng kanyang mga pandama. Pati ang hanging humahagulgol ay tila naglaho, at nakalimutan pa niyang nakaupo siya sa likuran ng haring lamok. Ang tanging natitira sa kanyang mga mata ay ang hindi maipaliwanag, tarangkahang bato. Unti-unting pumupuno sa isip ni Wang Lin ang pakiramdam ng oras. Sa sandaling ito, siya ay nalubog sa oras. Unti-unti siyang nawala sa sarili habang pinagmamasdan ng pagbabago ng mundo, pinagmamasdan ng pagdaan ng mga panahon, pinagmamasdan ng patuloy na pagbabago ng tanawin. Hindi angkop na tawagin itong tarangkahang bato, dahil ito ay isang higanting kwadro lamang. Parang may naglagay ng maikling kolum sa pagitan ng dalawang malalaking haligi na ito upang bumuo ng hugis ng pinto. Nakataas lang ito sa lupa at nanatiling hindi gumagalaw sa harap ng hangin.
Sa pagtingin sa tarangkahang bato, si Wang Lin ay tila bumalik sa kanyang katawan pagkaraan ng mahabang panahon. Huminga siya ng malalim at unti-unting bumalik sa normal, ngunit nakalok pa rin ang tingin niya sa higanteng gate na bato sa di kalayuan. Hindi siya pamilyar sa pintuang bato na ito. Ilang beses na niya itong nakita sa buhay niya. Ang stone gate na ito ay ang gate na nabuo ng heaven-defying bead noong ito ay nag-activate. Pareho silang magkamukha, walang pagkakaiba. Kung talagang may pagkakaiba, ito ay ang gate mula sa heaven-defying bead ay isang aktwal na gate at hindi lamang isang frame. Pagkatapos mag-isip ng kaunti, tumingin si Wang Lin sa paligid. Ito na ang panloob na bahagi ng Wind Celestial Realm. Ang pagpunta pa ay nangangahulugan ng pagpasok sa gitna ng Wind Celestial Realm. Medyo ayaw umalis ni Wang Lin habang nakatingin siya sa higanting pinto. Tumalon siya mula sa likod ng hari ng lamok, tumapak sa hangin, at naglakad sa mundo habang umuusad siya ng hakbang-hakbang. Sumunod sa likuran ng hari ng lamok, at sa paligid nito ay halos 5,000 hayop ng lamok na bumubuo ng pulang ulap na tumatakip sa kalangitan. Parang nakaramdam si Wang Lin ng hindi maipaliwanag na atraksyon sa higanting pinto na ito. Dahan-dahan siyang humakbang sa ere at isinara ang gate. Lalong lumakas ang maringal na aura ng gate. Kung tatayo ka sa harap ng gate at tumingala, hindi mo makikita ang tuktok. Bumalat sa lugar ang isang malakas at mapanglo na pakiramdam na parang may dinakikitang puyo ng tubig na ang higanting tarangkahan ng sentro, dahan daw ang umiikot. Dahil sa vortex na ito, parang may patong ng fog sa paligid ng gate. Mahirap ma-detect sa malayo, pero kapag malapitan, madaling maramdaman ang hamog. Tumayo si Wang Lin sa lupa at itinaas ang kanyang ulo para tingnan ang higanting gate. Nanginginig ang kanyang isipan habang hindi niya namamili na inilalahad ang kanyang banal na sentido patungo sa tarangkahan. Sa sandaling lumaganap ang kanyang divine sense, isang dumadagandong na dagandong ang umalangaw sa kanyang isipan na parang sumabog ang kulog sa kanyang mga taon. Lumikha ito ng malakas na impact na nagtulak palayo sa lahat ng fog at pinahintulutan ng higanting gate na lumitaw ng malinaw sa mga mata ni Wang Lin. Hindi na gate ang nakita niya, kundi isang nilalang. Ang nilalang na ito ay may kaluluwa. Tila matagal na itong umiral at unti-unting nagkakaroon ng sentido. Nang kumalat ang divine sense ni Wang Lin, tila nakipag-ugnay siya sa nilalang na iyon, at sa sandaling iyon, tila nakalimutan ni Wang Lin ang kanyang sariling pag-iral. Unti-unting lumipas ang oras. Si Wang Lin ay nakatayo roon nang hindi gumagalaw. Siya ay nasa isang kakaibang estado. Pamilyar na pamilyar ang estadong ito nang maunawaan niya ang kanyang unang orihinal na spell, Sundered Night, sa talampas sa dalampasigan. May isang matandang kasabihan, ang mga cultivator ay lumalakad sa kalangitan at iniangkop ang langit bilang kanilang sariling puso. Saka lamang nila mahahawakan ng langit at lupa at maunawaan kung ano ang Dao. Bagamat mukhang komplikado ito, mayroon itong sariling dahilan. Ito ay tulad ng isang pintor na hindi kailanman nakita ang pinakamataas na tuktok, ang malawak na karagatan, o ang iba't ibang estado ng buhay. Paano niya iguguhit ang mala celestial na bundok, mala dragon na dagat, o ang relasyon ng mga tao? Pagkatapos lamang na makita ang unang kamay at maranasan ang unang kamay, maaari kang gumuhit ng mga bundok at dagat ng may espiritu upang lumikha ng mga obra maestra na ipapasa sa buong panahon. Ang paglilinang ay may parehong logika, kaya naman ang lahat ng mga disipulo ng malalaking sekta ay lalabas upang maunawaan ang kalangitan kapag ang kanilang antas ng paglilinang ay umabot sa isang tiyak na punto. Gayunpaman, ang mga pintor ay mga tao pa rin, at ang ilang mga tao ay hindi magagalaw ng langit o lupa. Hindi sila kailanman nakakuha ng anumang pag-unawa at maaari lamang mag-iwan ng mga bakas ng paa na unti-unting mawawala sa paglipas ng panahon. Mayroon ding mga tao na nakakuha ng pangunawa mula sa pagkakita sa langit at lupa, sa mga bundok at dagat, at maging sa mga mangingisda na naghahadyos ng kanilang mga lambat. Bagamat malilinis din ang kanilang mga yapak, mananatili sa kanilang mga puso at dadalhin sa kanila ang pangunawang natamo nila. Ang paglilinang ay ganito, at ang ilang mga cultivator ay hindi nakakaramdam ng pagkaunawa. Kahit gaano pa nila nakita, walang kabuluhan ng lahat. Ang ilang mga cultivator ay pinagsama ang langit sa kanilang mga puso at naging kanilang sariling pangunawa. Sa sandaling ito, nakuha ni Wang Lin ang tarangkahang bato sa loob ng kanyang puso. Isa ito sa 3 dakilang kaharian, ang Shi Realm. Si Shi ang pinagmula ng lahat ng nilikha. Noon, nang magkaroon ng kaliwanagan si Wang Lin sa bangin sa tabing dagat, pinagmamasdan niya ang langit, ang lupa, at ang dagat. Nakuha niya ang lahat ng nasa puso niya at isinama niya ang mga ito para likhain ang kanyang unang orihinal na spell, Sundered Night. Ngayon, sa Wind Celestial Realm, sa ilalim ng higanting gate na ito, naramdaman muli ni Wang Lin ang ganitong pakiramdam. Siya ay nahuhulog sa kakaibang kaharian na ito at nang hindi namamalayan ay sakupin ang batong gate na ito sa kanyang puso at alisin ito. Ayaw niyang gamitin ito para gumawa ng pangalawang spell pagkatapos ng Sundered Night. Tulad ng kung paano bumalik sa Seaside Cliff, hindi niya naisip na lumikha ng Sundered Night at ipakita ito sa mundo.
Nakatayo doon ang kanyang katawan, at dahan-dahang sumanib ang kanyang aura sa gate hanggang sa tuluyan na siyang mawala sa loob. Sa sandaling ito, kung may dumating na cultivator at ipalaganap ang kanilang banal na kahulugan, hindi nila mapapansin si Wang Lin. Kahit na nakatayo sila sa tabi ni Wang Lin, kung susubukan lang nilang makakita ng isang tao nang hindi tumitingin, hindi nila malalaman si Wang Lin. Ang aura ni Wang Lin at lahat ng kanyang sigla ay nawala ng walang bakas. Ang hari ng lamok ay lumulutang pa rin sa hangin, ngunit sa sandaling nawala ang aura ni Wang Lin, ang mga mata nito ay napuno ng kalituhan. Bumaba ang tingin nito kay Wang Lin at mas lalo pang nataranta. Kitang-kita nito ang amo nito, ngunit tuluyan nang nawala ang aura ng kanyang amo. Kahit ang mahina nilang koneksyon ay naputol. Nagpakawala ang hari ng lamok at sumugod kay Wang Lin. Tila sa pamamagitan lamang nito ay mananatiling kalmado ito. Sa pag-ungol nito, agad na pinalibutan ng mga hayop na lamok ang paligid. Sa sandaling nawala ang aura ni Wang Lin, sa loob ng Wind Celestial Realm, mayroong isang maliit na kontinente. Madilim ang langit at walang katapusang umalingaw ang mga hagong na tunog. Ang buong mundo ay napuno ng hindi mabilang na mga hayop ng lamok. Ang mga hayop na lamok na ito ay umuungal. Sila ay siksikan, ngunit imposibleng makita ang dulo ng kawan na ito. Sa kontinenteng iyon ay nakatayo ang isang hugis tao, batong estatwa. Biglang nagbaliktad ang petrification sa paligid ng mga mata nito. Mabilis na natunaw ang bato sa paligid ng mga mata at dahan-dahang bumukas ang mga mata. Mayroong 9 na bata sa loob ng tarangkahang bato na iyon, na inayos mula sa malakas hanggang sa mahina. Alin ang maiintindihan niya? Kabanata 1243 ang 9 na batas. Ang langit ay bughaw na may mahinang liwanag na nakakalat sa buong mundo. Ang mundo ay napuno ng celestial spiritual energy at magagandang celestial beast na lumilipad sa kalangitan. Ang buong mundo ay mapayapa habang ang hindi mabilang na mga celestial ay lumipad sa kalangitan, nagdadaldalan sa isa't isa. Nagtawanan sila at tinuro na parang may pinag-uusapan. Ang buong mundo ay napuno ng mga taluktok ng bundok, na may mga ilog na umaagos sa buong lupain. Ang celestial na espiritual na enerhiya ay kumalat sa buong lupain, at mula sa malayo, makikita mo ang isang celestial fog na nakapalibot sa lugar, na ginagawang maganda ang lugar na ito. Sa lupa, hindi mabilang na mga celestial ang nakaupo doon, na tila bumubuo ng isang porma sayon. Ang porma sayon na ito ay tila kumalat sa 10,000 kilometro, at mayroong hindi mabilang na mga celestial. Pagpapasa sa kalooban ng sinaunang celestial realm na ayusin ang celestial gate at tanggapin ang tunay na sinaunang celestial. Isang makapangyarihang boses ang umalingaw sa kalangitan at kumalat sa buong celestial realm. Nang matapos magsalita ang boses na ito, ang mga celestial sa loob ng formation ay bumuo ng mga seal gamit ang kanilang mga kamay at nagpadala ng celestial spiritual energy sa formation. Naging sanhi ito ng pagguho ng lupa. Nagsimulang umikot ang lahat at unti-unting kumalat ang isang malakas na alon. Habang kumakalat ang mga alon, ang siksik na celestial na espiritual na enerhiya ay nagmula sa bundok at mga ilog. Ang lahat ng celestial na espiritual na enerhiya ay pumasok sa ripple at pinalaganap pa ito. Kunin ang silangang bundok upang mabuo ang kaliwang bahagi ng celestial na pinto. Muling umalingaw ang boses ng sabay-sabay na umaawit ang hindi mabilang na mga celestial. Isang makalangit na bundok sa silangan ang biglang gumuho. Ang bundok ay lumutang sa hangin at lumipad habang ito ay gumuho. Habang umuusad ito, patuloy itong bumagsak at pagkatapos ay naging parisukat na haligi bago lumapag sa lupa. Nanginginig ang lupa at muling umalingaw ang boses. Dalhin ang kanlurang bundok upang mabuo ang kanang bahagi ng celestial door. Lumipat din ang isang matayog na bundok sa kanluran. Ito ay naging isang parisukat na haligi at bumagsak sa lupa. Kunin ang katimugang hanay ng bundok upang mabuo ang tuktok ng celestial na pinto. Sa katimugang bahagi ng celestial realm, mayroong isang parang dragon na bulubundukin. Nang inig ang walang katapusang bulubundukin sa sandaling umalingaw ang boses. Parang tumaas sa ere ang ulo ng dragon habang lumilipad ang hanay ng bundok. Ang bulubundukin ay unti-unting gumuho habang ito ay sumasara, pagkatapos ay damapo ito sa ibabaw ng 2 haligi. Biglang umalingaw ulit ang boses. Kunin ang lupain ng hilaga upang gawin ang makalangit na pinto. Ang celestial realm ng hilaga ay nanginginig ng husto at lumitaw ang mga bitik. Habang nanginginig ang lupa, isang hugis parihaba na piraso ng lupa ang nahiwalay. Ang hugis parihaba na piraso ng lupa ay unti-unting lumipad at patuloy na lumiliit bago ito naging isang malaking pinto sa loob ng 3 haligi. Sakripisyo sa mga celestial. Sa sandaling ang pinto ay kumpleto, halos lahat ng mga makalangit ay nagpakawala ng mga dagandong na nakakabasag ng lupa. Kasabay nito, ang ripple na nakakuha ng malaking halaga ng celestial spiritual energy ay sumugod patungo sa pinto. Umalingaw ang isang dumadagandong na dagandong. Habang lumiliit ang ripple, isang malaking halaga ng celestial spiritual energy ang pumasok sa pinto. Ginawa nitong parang celestial door ang pintong ito.
Ang Ancient Celestial Realm ay nag-utos na kapag ang Celestial Door ay bumukas, ang Celestial Domain ay bababa. Nagbago na naman ang eksena. Tila isang mahabang panahon ang lumipas. Ang Celestial Realm ay ang Celestial Realm pa rin, ngunit wala na itong kagandahang ginawa nito noon. Isang lasa ng dugo ang kumalat sa Celestial Realm habang umaalingaw ang madugong hiyawan. Ang lupa ay nanginig at patuloy na nagbitak. Naging maputik ang langit na parang binuhusan ng tinta sa tubig at nagdilim. Sa di kalayuan, halos 100 ng Celestial ang lumilipad, ngunit ang 3 sa likuran ay biglang nanginig. Sumabog ang kanilang mga katawan sa ulan ng laman at dugo na bumagsak sa lupa. Patuloy na umaalingaw ang malungkot na hiyawan. Ang 12 ng mga Celestial na iyon ay nagpumiglas na pumunta sa pintuan at lumuhad sa lupa. Ang isa sa kanila ay umungal sa pintuan, ang kanyang tinig ay nagdadalamati at puno ng kalungkutan. Ang Celestial Gate ay nakataas sa loob ng 40,000 taon. Bakit hindi pa dumating ang totoong Celestial mula sa Ancient Celestial Realm? Ang higanting pinto ng bato ay kapareho ng hitsura nito noong ito ay itinayo, nang walang anumang pagbabago. Ang pinto na nabuo ng lupa ay sarado pa rin, walang kahit isang puwang, lalo na't walang bukas. Nang umalangaw ang Dagandong, nanginginig ang ilan sa mga Celestial na nakaluhod sa lupa, na puno ng takot ang kanilang mga mata. Sa sumunod na sandali, sumabog ang kanilang mga katawan at tumalsik ang dugo sa mga natitirang tao. Ito ay isang nakakagulat na tanawin. Noon, ang sinaunang Celestial Realm ay nag-iwan ng mensahe na nagsasabi na ang Wind Celestial Realm ay haharap sa isang malaking kalamidad. Upang labanan ang kapahamakan, itinayo namin itong makalangit na pinto. Ngayong dumating na ang kalamidad, bakit hindi tayo inililigtas ng sinaunang Celestial? Daan-daang Celestial ang lumitaw sa abot tanaw. Marami sa kanila ang namatay bago sila dumating at lumuhad sa lupa. Parami ang mga Celestial na dumating. Napatingin silang lahat sa pinto at nagpakawalan ng ayaw nilang iyak. Kung hindi tayo ililigtas ng sinaunang Celestial, ililigtas natin ang ating sarili. Kahit mamamatay ako, mamamatay ako sa Celestial Realm. Isang Celestial ang biglang tumayo at sumugod sa langit na may kabaliwan. Gayunpaman, ang naghihintay sa kanya ay isang malakas na pagsabog. Nagkalat ang kanyang laman at dugo sa lupa, at ang iba ay nahulog pa sa pintuan. Gayunpaman, kumpara sa pinto, ang tumalsik ng dugo ay napakaliit. Mas marami pang dugo ang bumagsak sa Celestial sa lupa. Lahat sila ay nagtaas ng ulo at nagsiwalat ng kabaliwan sa kanilang mga mata habang sila ay naniningil sa langit. Kahit mamamatay ako, mamamatay ako sa Celestial Realm. Habang ang mga Celestial ay patuloy na lumilipad sa himpapawid, umalangaw ang mga dumadagandong na dagandong. Isa-isang sumabog ang mga makalangit. Wala silang pagkakataong labanan ng misteryosong puwersang ito. Mas dumami pa ang dugo sa tarangkahang bato. Ang mga butik ng dugo ay nagbigay ng kaunos-lunos na kapaligiran. Sa sandaling ito, nagsimulang gumalaw ang dilim sa kalangitan. Ang kadiliman sa itaas ng Celestial Realm ay natipon sa isang iglap. Isang higanti, itim na daliri ang lumitaw mula sa langit at tumama sa tarangkahang bato na may lakas na nanginginig sa langit. Napakalaki ng daliring ito, at ang bawat cultivator na humipol dito ay namatay. Di nagtagal, natipon ng daliri ang lahat ng kadiliman sa kalangitan, at ang dulo ng daliri ay bumangga sa pinto na ginawa mula sa isang kontinente. Rumble, rumble, rumble. Pinigilan ng dumadagandong na dagandong ang lahat ng tunog sa mundo. Sa lakas ng daliri, maraming bitik ang lumitaw sa pinto, tapos bigla itong bumagsak. Nagkapira-piraso. Sa sandaling ito, ang lupa ay nanginig, at tulad ng pinto, ang lupa ay nagsimulang pumutok. Sa gilid ng Celestial Realm, mahigit 10 piraso ng lupa ang napunit. Sa ilalim ng patuloy na pagbagsak, ang Celestial Realm ay gumuho. Ang lupa ay nanginig at nahati sa hindi mabilang na mga pira-piraso. Habang umaalingaw ang dumadagandong na dagandong, ang Celestial Realm ay wasak, ngunit ang pagbagsak ay hindi huminto, sa halip ay naging mas matindi. Isang mapanirang aura ang kumalat at dumulog sa lahat ng nabubuhay na nilalang. Pagkaraan ng mahabang panahon, tumigil ang panginginig ng lupa. Ang gumuhong Celestial Realm ay tahimik. Walang tunog na nanggaling dito. Unti-unting naglaho ang kadiliman sa langit hanggang sa wala nang natitira pang bakas nito. Nawala ang pinto ng higanting pintuan, at ang frame na lang ang natitira. Nakatayo ito doon, hindi gumagalaw. Nagbago na naman ang eksena. Isang hindi kilalang tagal ng panahon ang lumipas at isang malaking lamat ang lumitaw sa loob ng Celestial Realm. Ang lamat na ito ay humigit kumulang 100,000 talampakan ng lapad at nagbigay ng makamulto na liwanag. Malabo na nakikita ng isa na ito ay isang sistema ng bituin sa kabilang panig. Mayroong isang lilang planeta doon, na puno ng hindi mabilang na mabangis na mga hayop. Ang pinakakapansin-pansing bahagi sa kanila ay ang kanilang malalaking bibig. Sumugod sila sa siwang at lumitaw sa Wind Celestial Realm.
Nagising si Wang Lin dahil sa gulat at tumingin sa higanting gate na gawa sa bato. Sa sandaling iyon, pinagsama niya ang tarangkahang bato at nakita ang mga alaala nito. Nagliwanag ang mga mata ni Wang Lin habang lumilipad siya sa langit, sumakay sa hangin hanggang sa makarating siya sa tuktok ng tarangkahang bato, at umupo. Mula sa posisyong ito, nakikita niya ang celestial realm mula sa mata ng ibon, at ang hangin dito ay mas malakas. Parang kutsilyong tinusok ng hangin ang kanyang katawan at naging sanhi ng marahas na pagdaloy ng kanyang buhok. Ang kanyang mga damit ay pumapalpak at bumagsak sa ilalim ng pag-atake ng hangin. Huminga ng malalim, ipinikit ni Wang Lin ang kanyang mga mata at isinubsob ang sarili sa kakaibang kalagayan habang dinadama ang lakas ng pinto. Sa pagkakataong ito ay sumanib siya sa pinto, at unti-unting lumitaw sa kanyang isipan ang isang malabong pinto. Kukunin na sana niya ang pinto sa puso niya para madala niya ito. Gayunpaman, ang pinto na lumitaw sa kanyang puso ay hindi malinaw. Malabo ito at hindi ganap na mahubog. Dahan-daang naramdaman ni Wang Lin ang 8 kakaibang puwersa sa paligid ng pinto. Ang 8 puwersang ito ang dahilan kung bakit hindi niya maipinta ng malinaw ang pinto. Ibang-iba ang tarangkahang bato na ito kumpara noong naiintindihan ni Wang Lin ang talampas sa tabing dagat. Iisa lang ang batas noon, kaya hindi na niya kailangang pumili. Madala lang niya ito. Gayunpaman, ngayon ito ay naiiba. Nadama ni Wang Lin na ang 8 kakaibang puwersang ito ay 8 magkakaibang batas. Kung gusto niyang kunin silang lahat, ang tarangkahang bato ay hindi mabubuo maliban kung siya ay maaaring manatili dito ng hindi mabilang na mga taon. Pagkatapos, kung hindi siya mamatay at maabot ang tuktok ng yugto ng Nirvana Shatterer, maaaring magkaroon siya ng pagkakataon. Malinaw na hindi pipiliin ni Wang Lin ang landas na ito. Nagsimulang sundin ng kanyang isip ang 8 batas nang may napansin siya, at bahagyang nanginig ang kanyang katawan. Bukod sa 8 batas na ito, may isa pa. Biglang bumukas ang mata ni Wang Lin at napatitig sa higanting batong pinto sa ibaba niya. Lumipas ang panahon sa pintuang bato na ito. Ito ay isang natural na aura na lilito kapag ang isang tao ay may sapat na oras sa paligid. Walang espesyal tungkol dito. Ang aura na ito ay magiging mas malakas sa ilang sinaunang cultivation planeta. Gayunpaman, sa hindi malamang dahilan, ang tanda ng oras sa pintuang bato na ito ay dumaan sa pagbabago. Ito ay tulad ng ebolusyon ng domain ng isang cultivator. Ito ay umunlad mula sa panahon hanggang sa kawalang hanggan. Ang panahon at kawalang hanggan ay may parehong pinagmulan ngunit nasa dalawang ganap na magkaibang antas. Kabanata 1244 Umaagos na oras. Unti-unting lumipas ang oras, at 3 araw ang lumipas sa isang kisap mata. Umupo si Wang Lin sa higanting tarangkahang bato sa mahiwagang estadong iyon na katulad ng paghahanap ng daw habang tinutupad niya ang ika-9 na batas. Ang mga hayop na lamok ay nagkalat at pinalibutan ng lugar ngunit hindi nagkalat. Nag-iingat sila sa paligid. Ang hari ng lamok ay nakahiga lang sa tabi ni Wang Lin sa tarangkahan ng bato, at ang malamig na tingin nito ay dahan-daang nagwala sa lugar. Sa tuwing ang tingin nito ay nahuhulog sa isang lamok, ang lamok na iyon ay magpapakita ng isang labis na magalang na kilos. Kapag bumagsak ang tingin ng hari ng lamok kay Wang Lin, magbabago ito. Ang kawalang interes ay magbabago sa isang uri ng kalakip, tulad ng kung ano ang nadama ng isang bata tungkol sa kanilang mga magulang. Sa totoo lang, sa puso ng hari ng lamok, si Wang Lin ang magulang nito. May 4 na hayop na lamok na malalim na asol. Lumipad sila sa tabi ng hari ng lamok na parang mga gwardya. Kumalat mula sa kanila ang isang aura na tumutugma sa pinakamataas na Nirvana Cleanser Cultivator. Sa pamumuno ng hari ng lamok sa isang grupo ng 5,000 hayop ng lamok, isang malakas na puwersa ang nabubuo. Ang mga hayop ng lamok ay unti-unting tinanggap ang pagkakaroon ni Wang Lin, ngunit ito ay isang pagtanggap lamang. Sa sandaling nawala ang haring lamok, ito ay agad nababagsak. Habang umaalingaw-ngaw ang mga dagandong, si Wang Lin ay nakaupo pa rin doon at dinadama ang mga batas sa tarangkahang bato. May 8 batas sa pintuang bato, ngunit ang mga markang iniwan ng panahon ay naging ika-9 na batas. Kung ikukumpara sa unang 8, ang pang-9 ang pinakamalakas. Walang oras si Wang Lin para intindihin silang lahat at kaya lang niyang isuko ang unang 8 para piliin ang ika-9. Ang kalungkutan sa loob ng sinaunang batong gate na ito, na sinamahan ng kakaibang hangin, ay sumasalamin sa puso ni Wang Lin. Habang nakaupo siya sa ibabaw ng tarangkahang bato, tila siya ang naging tarangkahang bato. Pinagmasdan niya ang pagtanda ng mundo, pinanood ang paglipas ng mga panahon, pinanood niya ang pagbabago ng langit sa loob ng 10,000 taon, at pinanood ang pagtaas at pagbaba ng mga bundok. Ang kanyang puso ay tila naging matanda na rin. Ang kanyang halos 2,000 taon na pagkultibo ay talagang hindi gaanong mahalaga kumpara sa pintuang bato na ito. Gayunpaman, habang ang kanyang isip ay sumanib sa pintuang bato, unti-unti niyang nahanap ang pakiramdam ng paglipas ng oras sa kanyang puso. Tulad ng kung paano kapag nakita ng mga pintor ang mga bundok, dagat, at buhay, isang malabong balangkas ang unang lilito sa kanilang puso.
Ito ay tulad ng malabong pag-iral sa puso ni Wang Lin. Si Wang Lin ay nakaupo sa tuktok ng tarangkahang bato, ngunit hindi niya ito nilingan. Sa halip, binuksan niya ang kanyang mga mata at tumingin ng diretso sa harapan. Ang titig na ito ay kasing kalmado ng ibabaw ng isang balon. Bagamat kalmado ang kanyang tingin, may bakas ng paggunita sa loob nito na hindi namamalayan na naging ripple na nagpabalik sa mga nakalibing na alaala ni Wang Lin. Sa sandaling iyon, nakakita siya ng isang cultivation planeta. Doon, naglalakad ang isang ama kasama ang kanyang anak sa mga bundok at ilog. Nag-uusap sila at nagtatawanan habang nakaturo sa iba't ibang bundok at ilog. Kinuha ng ama ang anak at patuloy nilang sinakop ang mga bundok at tumawid sa mga ilog at lawa. Kinuha din niya ang bata at umungol sa tabi ng karagatan, na tila ang kanilang dagandong ay nagdudulot ng mga dambuhalang alon sa karagatan. Ang lahat ng mga alaalang ito na naglalaman ng paglipas ng panahon ay damaloy sa mga mata ni Wang Lin. Ito ay mga alaalang puno ng sakit at kaligayahan. Sila ay bahagi ng kanyang buhay. Ang mga ito ay kailangang-kailangan na mga alaala. Sa sandaling ito, habang nakaupo si Wang Lin sa tarangkahang bato, pinagmamasdan niya ang mundo habang inaalala ang mga alaalang ito. Dahan-dahan niyang nilagay ang lahat sa loob ng puso niya. Paghahanap ng Dao, sa totoo lang, dinadala nito ang Dao sa iyong puso, ito ay naghahanap ng Dao. Ang tinatawag na comprehension at domain ay pareho. Pinapanatili mo ang isang pag-unawa sa iyong puso at dahan-dahan itong nararanasan hanggang sa ito ay sumanib sa iyong Dao. Sa kalaunan, ito ay magiging isang domain, isang ideal. Tila kinakausap ni Wang Lin ang kanyang sarili at nakapikit ang kanyang mga mata habang patuloy na bumubulong. Bagamat nakapikit ang kanyang mga mata, nakikita pa rin niya ang mundo, at nakatayo sa pusong ito ang napakagandang pinto. Ang pinagkaiba lang ay hindi lang siya ang nakaupo sa tarangkahang bato. Sa tabi niya ay isang figure ng isang bata na hindi maaaring lumaki. Marahil, sa puso ni Wang Lin, si Wang Ping ay palaging isang bata. Hindi totoo si Wang Ping, ngunit isang ilusyon na nabuo ng mga alaala ni Wang Lin. Umupo siya sa tabi ni Wang Lin at tahimik na sinamahan ng kanyang ama tulad ng ginawa niya noong bata pa siya. Pinagmasdan niya ang pagsikat at paglubog ng araw kasama ang kanyang ama at pinanood ang pagbabago ng mundo kasama ang kanyang ama. Sinabayan niya ang pangungulila ng kanyang ama. Kung ang lahat ng ito ay maaaring maging walang hanggan, marahil ay hindi magkakaroon ng napakaraming pagsisisi at pagpili sa buhay. Sa puso ni Wang Lin, sila ni Wang Ping ay nakaupo pa rin sa higanting batong gate na iyon. Noong una, ito ay isang malabong walang laman sa ibaba nila, ngunit ngayon ay unti-unting nagbago habang umaalingaw-ngaw ang tunog ng mga alon. Isang walang hangganang dagat ang lumitaw sa ilalim ng tarangkahang bato. Sa di kalayuan, parang ang pintuang bato ay lumabas sa dagat at tumagos sa langit. Gaano man kalakas ang pag-agos ng dagat, nanatili itong matayog. Ang tunog ng mga alon ay naging tanging tunog sa mundo. Malayo pa, nagsimulang sumikat ang araw, nagbuga ng kulay kahel na liwanag na sumikat sa magama, dahilan para hamaba ang kanilang mga anino. Ang hiwa-hiwalay na gabi na isinilang mula sa selyo, ang oras ay umaagos na parang mga alaala. Hindi dahil sa walang kawalang hanggan, ngunit ang sandaling iyon ng kawalang hanggan ay magpapalasing sa iyo. Madudurog ang iyong puso. Ito ay gagawing ayaw mong gumising upang maaari mong ipagpatuloy ito ng may ngiti magpakailanman, hanggang sa mawala ka sa kawalang hanggan sa isang panaginip. Ping-er, ang pangalawang spell ng iyong ama ay tatawaging flowing time. Maganda ba iyon? Umaagos na oras. Damaloy ang oras na parang alaala. Dahil umaagos pa rin, ang oras ay walang hanggan. Gayunpaman, kung ang isang puwersa ay maaaring maging sanhi ng kawalang hanggan na gumuho, ito ay magiging isang nakakatakot na puwersa. Nagpatuloy ang pangunawa ni Wang Lin. Lumipas ang oras, at sa isang kisap mata, 7 araw ang lumipas. Buong 10 araw na siyang nakaupo sa tarangkahang bato. Pinalibutan pa rin ng mga lamok ang lugar. Sa di kalayuan, tila isang pulang ulap na unti-unting kumukulot. Umihip ang hangin, ngunit hindi nito maalis ang sinaunang aura sa tarangkahang bato o ang pulang ulap na nabuo ng mga hayop na lamok. Sa loob ng 10 araw na ito, ang hari ng lamok ay nagsinungaling doon, naghihintay sa paggising ni Wang Lin. Sa takip silim ng ika-10 araw, mahigit 10 sinag ng liwanag ang lumipad sa abot tanaw. Ang mga tao sa sinag ng liwanag ay pawang mga elite ng rank 8 sects na hindi lumalahok sa kompetisyon. Si Li Yuanlei ay isa sa kanila. Nang naghihintay sila sa labas ng Wind Celestial Realm para sa mga kaibigan, hindi nila inaasahang nakatagpo si Wang Lin. Nakita rin nila ang eksena ng mga hayop na lamok na tinatanggap si Wang Lin at labis silang nabigla dito. Pagkatapos ay dumating ang kanilang mga kaibigan, at pagkatapos ng kaunting debate, naghintay sila ng ilang araw bago pumasok sa Wind Celestial Realm. Gayunpaman, habang nasa daan, bagamat sila ay maingat, kakaiba, wala silang nakasalubong na mga hayop na lamok. Habang gulat na gulat ay lalo silang naging maingat. Habang patuloy sila sa pasulong, wala pa rin silang nakitang mga hayop na lamok.
Kung hindi dahil sa alam nilang sila ay nasa Wind Celestial Realm, magsisimula silang mag-alinlangan kung ang mga hayop na lamok ay narito pa. Maraming mga guho na orihinal na hindi nila mapasok dahil sa pagkakaroon ng mga lamok, at maaari lamang silang lumipat sa labas ng rehiyon. Ito ang unang pagkakataon sa hindi mabilang na mga taon na nakarating sila ng ganito kalalim sa Wind Celestial Realm. Habang lumalalim ang mga ito, mas mabagal ang kanilang paggalaw, lalo pang kinakabahan habang pinagmamasdan nilang mabuti ang kanilang paligid. Gayunpaman, napakaganda ng kanilang ani, higit pa kaysa dati. Sa araw na ito, lumilipad sila ng manginig ang katawan ni Li Yuanlei. Kasabay nito, lumiit ang mga pupil ng lahat ng tao sa paligid niya at napatigil silang lahat. Hindi sila nang ahas na ipalaganap dito ang kanilang mga divine sense, ngunit hindi na kailangang ipalaganap ang kanilang mga divine sense. Ang pulang ulap na tila nagkatikip sa kalangitan at ang mga hagong na tunog ay sapat na upang maging manhid ang kanilang mga anid. Lumitaw sa kanilang mga mata ang mga hayop na lamok na tila nawala sa loob ng 10 araw na nandito sila. Gayunpaman, ang nakapagtataka ay noong nakaraan, kung may lumitaw na hayop na lamok, agad silang umuungal at humahabol. Gayunpaman, ang mga hayop na lamok na ito ay hindi man lang tumingin sa kanila at sa halip ay nagpatuloy sa paglilibot sa tarangkahang bato. Ang kakaibang eksenang ito ang naging dahilan ng kanilang pagtigil sa pag-atres. Lahat sila ay mapagbantay at handang tumakas kung may nangyaring mali. Napalibot ang mga lamok na iyon. Napabuntong hininga ang isa sa kanila nang makita ang isang kislap ng pintong bato na napapalibutan ng pulang ulap. Isang kabataang nakaitim ang mahinang nagsabi, ang mga matatanda ng ating sekta na nakarating na dito ay malamang na nakita ang tarangkahang bato na ito. Kung titingnan ang hitsura nito, ang pintuang bato na ito ay tiyak na isang mahalagang altar sa Celestial Realm bago ito gumuho. May tao sa tarangkahang bato. Si Li Yuanlei ang may pinakamataas na antas ng paglilinang, at malabo niyang nakita ang isang figurang nakaupo sa tarangkahang bato sa gitna ng libu-libong lamok. Pagkatapos niyang magsalita, naging sanhi ito ng panginginig ng isipan ng lahat, at lahat sila ay tumingin sa ibabaw ng mga mukhang hindi makapaniwala. Nakatuon silang lahat, at isa-isa nilang mahinang nakita si Wang Lin na nakaupo sa tarangkahang bato. Talagang may nakaupo dyan. Sino ang taong iyon na mahinahong nakapagkultibo habang napapaligiran ng mga hayop ng lamok? Ang nakakapagtaka pa ay hindi inaatake ng mga lamok ang taong ito. Sa halip ay binabantayan nila ang taong ito. Imposible ito. Imposibleng magpaamo ng mga hayop sa lamok. Sa tuwing nakakasalubong nila kaming mga cultivator, nagkakaroon kami ng buhay at kamatayan na labanan. Paano nila mababantayan ng isang tao? Sa sandaling ito, pareho ang kanilang puso't isipan ay nasa gulat. Bakas sa kanilang mga mata ang takot at hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Pinigilan ni Li Yuanlei ang pagkabigla sa kanyang puso at bamulong, huwag kalimutan ang tungkol sa cultivator na nakaputi na nakita natin sa labas ng Wind Celestial Realm. Kung titignan mong mabuti, bagamat hindi mo malinaw na nakikita ang taong naroon, makikita mong puti ang kanyang damit. May isang tao na maaaring kontrolin ang isang hayop ng lamok. Ang bagay na ito, ang mga nakapaligid na cultivator ay natahimik lahat. Ang mga dumating ng huli ay hindi nakita si Wang Lin at narinig lamang ang tungkol sa kanya mula sa iba. Sila ay orihinal na hindi naniniwala ito, ngunit sa sandaling ito, wala silang pagpipilian kundi ang maniwala. Ang pagkabigla sa kanilang mga puso ay ilang beses na mas malakas kaysa sa iba. Kabanata 1245-100 taon sa isang instant. Ang biglaang pagbaba ng mga hayop ng lamok ay dapat na nauugnay sa kanya. Halatang nagkukultibo siya ngayon, kaya mas mabuti na huwag natin siyang istorbohin at mabilis na umalis. Habang nagsasalita si Li Yuanlei, dahan-dahan siyang umatras. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang pagbabago ang naganap. Ang gintong hari ng lamok ay biglang nagtaas ng ulo at tinitigan ng mga cultivator sa unahan. Sa totoo lang, nakita na sila nito ngunit tamad na magpapansin. Gayunpaman, sa sandaling ito, bigla itong nagpakawala ng Dagendong. Habang umaatungal ito, nagkalat ang lahat ng mga hayop na lamok, na lumilikha ng isang nanginginig na Dagendong sa langit. Ang pulang ulap ay biglang umalingaw sa mga cultivator na ito. Hindi maganda. Bilasan mo, umatras. Sumigaw si Li Yuanlei at umatras na parang ilaw. Nagbago ang ekspresyon ng lahat sa paligid niya at lahat sila ay mabilis na umatras. Bagaman mas mabilis sila kaysa sa mga pulang lamok, mas mababa sila sa mga asul na lamok. Habang umaarangkada ang libu-libong hayop ng lamok, ang daan-daang asul na lamok ay sumugod mula sa pulang kahoy ng lamok na parang mga bulalakaw patungo sa kanila. Mga asul na lamok. Namamanhid ang anit ng lahat at mas bumilis pa ang pagtakbo. Nakita lang nila ang pulang ulap at hindi ang mga bughaw na hayop na lamok na nakatago sa loob. Nung nakita nila sila, halos mawalan na sila ng bait. Ang bulong-bulungan ay ang mga asul na hayop na lamok na ito ay lubhang nakakatakot at may mga kasanayang maihahambing sa mga cultivator ng Nirvana Cleanser. Gayunpaman, ang mga asul na lamok ay masyadong mabilis,
at ang kanilang mga numero ay ginawa para sa isang malakas na visual na epekto. Sa sandaling nabigla silang lahat, umalangaw ang isang dumadagandong na dagandong at agad na naabutan ng mga asol na lamok. Pinalibutan sila ng mga asol na lamok at naglabas ng malakas na pagnanasa sa dugo. Ang kanilang kahindik-hindik na anyo, malalaking bibig, at malakas, asol na liwanag ay parang bangungot para sa mga cultivator na ito. Gayunpaman, sa ngayon ay wala silang pagkakataong lumaban. Sa sandaling napalibutan sila ng mga bughaw na hayop ng lamok, agad silang pinalibutan ng mga pulang ulap. Ginawa itong sentro ng kawan ng lamok kaya hindi man lang sila makakita sa kanila. Ang tanging nakikita lang nila kung saan ang mga mabangis na lamok. Dahil sa nakakatakot na pakiramdam na ito, nawalan sila ng pag-asa. Naging maingat sila sa buong oras na ito. Noong nakapasok sila sa lugar na ito noong nakaraan, maliit na grupo lamang ang kanilang nakasalubong na may humigit kumulang 100 hayop ng lamok. Sa kanilang cultivation level at distansya sa exit, madali itong makatakas. Ito ang unang pagkakataon na napalibutan sila ng libu-libong hayop ng lamok. Kalimutan mo sila, kahit na ang mga matatanda sa kanilang mga sekta ay malamang na hindi pa nakatagpo ng ganito. Sa kawalan ng pag-asa, sisimulan na ng mga cultivator ang isang baliw na kontra-atake, ngunit natigilan sila nang makitang hindi sila inatake ng mga nakapaligid na hayop ng lamok. Sa halip, pinalibutan lamang sila ng mga hayop ng lamok at saka nagbukas ng daan patungo sa tarangkahang bato. Ang kakaibang eksenang ito ay nagparamdam sa kanila na parang nakakita sila ng hiwa ng pag-asa sa kanilang kawalan ng pag-asa, at nagkatinginan sila. Mapatla ang mukha ni Liu Wanlei, ngunit itinikom niya ang kanyang mga ngipin at unti-unting lumipad patungo sa tarangkahang bato sa loob ng kawan ng lamok. Pagsara niya, malinaw niyang nakita si Wang Lin na nakaupo sa tarangkahang bato at ang malamig na tingin mula sa maputlang gintong hari ng lamok. Matapos titigan ng hari ng lamok, nang inig si Liu Wanlei at dinasa ng malamig na pawis ang kanyang katawan. Nararamdaman niya na kung ang gintong hayop na lamok na ito ay umungal, lahat ng nakapaligid na mga lamok na hayop ay magwawasak sa kanila. Hari ng lamok. Kung hindi pa rin makita ni Liu Wanlei at ng kanyang mga kasama ang pagkakakilanlan ng Golden Mosquito Beast, hindi sila karapat-dapat na tawaging elite ng kanilang mga sekta. Huminga ng malalim si Liu Wanlei. Wala siyang isip na humanga sa makapangyarihang tarangkahan, ngunit tumingin kay Wang Lin. Magalang niyang pinagdaop ang kanyang mga kamay, bati ni Junior Liu Wanlei kay Senior. Hindi namin sinasadyang istorbohin si Senior at sana ay hindi magalit si Senior. Ang higit sa 10 cultivator sa likod niya ay nagyakapan din. Gayunpaman, kahit na pagkatapos nilang mag-usap, hindi tumugon si Wang Lin, ngunit nakaupo lang doon na nakapikit. Dahil hindi tumugon si Wang Lin, si Liu Wanlei at ang kumpanya ay nanatiling nakulong ng mga hayop na lamok. Sila ay nasa isang dilema at maaari lamang maghintay sa takot. Kung ito ay naghihintay lamang, hindi mahalaga, ngunit ang napapaligiran ng libu-libong mga hayop ng lamok ay simpleng pagdurusa. Sa totoo lang, hindi dahil sa hindi sila pinapansin ni Wang Lin, ngunit ang isip ni Wang Lin ay nahuhulog sa kakaibang estado, kaya hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanyang paligid. Ang hari ng lamok ang nagkusa at nagkulong sa mga cultivator dito. Kung si Liu Wanlei at ang iba ay may layuning pumatay o ginamit ang kanilang pinagmulang enerhiya, si Wang Lin ay agad na nagising. Gayunpaman, ang buhay ni Liu Wanlei at ng iba pa ay nasa kamay ni Wang Lin, kaya hindi sila nang ahas na maglabas ng anumang layuning pumatay o gumamit ng pinagmulang enerhiya. Nag-aalala sila sa galit sa mga hayop na lamok sa kanilang paligid. Bilang isang resulta, maaari lamang silang maghintay. Ang pangalawang spell na ito ay tatawaging Flowing Time. Sa isip ni Wang Lin, nakaupo siya sa Stone Gate at tila nakikipag-usap kay Wang Ping, ngunit walang nakakarinig sa kanyang mga salita. Sa kanyang isipan, ang tanging tunog lamang ng paghampas ng alon. Pagkaraan ng mahabang panahon, unti-unting itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at marahang kumaway. Biglang gumalaw ang mga alon at nagsimulang lumakas. Marahas na kumulo ang dagat at nagsimulang kumalat. Nang iwagayway ni Wang Lin ang kanyang kamay sa kanyang isipan, agad na naramdaman ni Liu Wanlei at ng kumpanya ang isang napakalaking epekto na kumalat. Wala silang lakas na lumaban at agad na binalot ng kakaibang mundo. Lahat, kabilang si Liu Wanfei, ay naramdaman lamang na lumabo ang kanilang paningin, at nang mabawi nila ang kanilang paningin, wala na ang lahat maliban sa higanteng pinto. Ang pintong ito ay nakataas sa langit, at hindi nila makita ang tuktok. Isang sinaunang aura ang kumalat mula sa tarangkahang bato at naging isang hindi maisip na puwersa na lumubog sa kanila. Kung ikukumpara sa aura na ito, si Liu Wanlei at ang kumpanya ay parang mga malungkot na bangka sa loob ng lumaragasang alon. Sila ay lubhang marupok. Flowing Time, isang sinaunang boses ang umalingaw sa mundo. Ang boses na ito ay tila naglalaman ng bakas ng panahon, na parabang ito ay nanggaling sa sinaunang panahon. Nang pumasok ito sa kanilang mga tainga, parabang ang boses ay nakaranas ng hindi mabilang na taon ng pagbabago.
Sa sandaling marinig nila ang boses na ito, si Li Yuanlei at ang kasama ay nanginig at napuno ng kalituhan ng kanilang mga mata. Iba't ibang alaala ang umalingaw sa kanilang isipan at unti-unting napalitan ang lahat. Lumipas ang oras sa pamamagitan ng hininga. Ang bawat hininga ay parang 100 taon para kay Li Yuanlei at sa kumpanya. Mabilis na damaloy sa kanilang isipan ang mga alaala nila. Lumipas ang 100 taon sa isang hininga. Unti-unti, lumipas ang oras. 200 taon, 300 taon, 500 taon, hanggang 1,000 taon. Lumipas ang 1,000 taon sa 10 paghinga ng oras. Ang kanilang mga alaala ay nag-flash sa kanilang isipan hanggang sa tumigil sila sa 1,000 taon na ang nakalilipas. Tila bumalik din sila sa 1,000 taon na ang nakaraan, tulad ng kanilang mga alaala. 1,000 taon na ang nakalilipas, ang kanilang mga antas ng paglilinang ay hindi kasing taas na ngayon. Habang dumadaloy ang kanilang mga alaala, ang pinakamataas na Nirvana Cleanser cultivation mula sa katawan ni Li Yuanlei ay tila bumabalik at tila siya ay naging isang mid-stage na Nirvana Cleanser cultivator. Hindi lang siya, ngunit lahat ng nakapaligid sa kanya ay nagbago ang kanilang mga antas ng paglilinang nang lumipas ang 10 paghinga, na bumalik sa kung ano ang kanilang mga antas ng paglilinang 1,000 taon na ang nakalilipas. Ang isa sa mga cultivator ay malubhang nasugatan at kailangang pumasok sa closed-door cultivation sa loob ng 100 taon upang mabawi. Sa sandaling ito, habang bumabaliktad ang kanyang mga alaala, ang kanyang katawan ay nanginginig at ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay hamina. Ang kanyang mga pinsala ay eksaktong kapareho ng mga 1,000 taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, hindi nila ito alam. Nalilito pa rin ang kanilang mga mata at hindi man lang nila namalayan ang sarili nilang pagbabago. Parang bumalik talaga sila 1,000 years ago. Lumipas pa ang oras, isang hininga, isang hininga. Unti-unting bumalik ang alaala ni Li Yuanlei at ng kumpanya. 100 taon, 500 taon. Isa pang 1,000 taon. Ang buong 2,000 taon ng mga alaala ay walang awang ibinalik. Tulad ng isang mambabasa na nakabasa na hanggang sa ika-6 na pahina ng isang libro, ngunit isang bugzo ng hangin ng marahang ibinalik ang mga pahina pabalik sa 3 pahina. Nanginginig ang katawan ni Li Yuanlei habang napuno ng kalituhan ang kanyang mga mata. Hindi siya makawala mula rito dahil ang kanyang antas ng paglilinang ay bumagsak sa tuktok ng yugto ng Nirvana Scryer. Ang isa sa mga cultivator sa tabi niya ay isang kabataang babae na nagil-inang sa pinakamaliit na panahon sa grupo, wala pang 3,000 taon. Ang kanyang pagbabago ay ang pinaka-drastic dahil siya ay ibinalik mula sa pangalawang hakbang sa isang ascendant cultivator. Kung muling magbabalik ang panahon at lumipas ang isa pang 1,000 taon, ang dalaga ay mawawala sa mundo, na parabang hindi siya kailanman umiral. Baliktad pa rin ang oras. Ang lahat ay lumilipad sa pagitan ng katotohanan at mali, ngunit tila mangangailangan lamang ng pag-iisip mula kay Wang Lin para ang lahat ng ito ay maging walang hanggan. Buti na lang at hindi niya natuloy. Sa 12 hininga, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng mundo at nagtataglay ng isang hindi maipaliwanag ngunit nasa salat na kaalaman sa batas. Kalokohan. Sa sandaling imulat ni Wang Lin ang kanyang mga mata, agad niyang nakita ang mga taong naisip niya sa hindi malamang dahilan at ang kanilang orihinal na katawan sa Wind Celestial Realm. Bahagyang kumunot ang noo niya habang winuwagayway ang manggas at nanginig ang mundo. Si Li Yuanlei at ang iba pa ay nanginig nang bumalik sa isang iglap ang mahigit 2,000 taon na nawala. Nagising sila at napuno ng takot at kawalang paniwala. Pakiramdam nila ay nakakita sila ng isang panaginip, ngunit ang panaginip na iyon ay totoong-totoo na sila ay basang-basa sa malamig na pawis. Ang hari ng lamok ay sumigaw dahil nagkamali ito, at inilipat nito ang bibig sa ibabaw ni Wang Lin. Sa isip nito, dahil naglilinang ang master nito, gusto ni Wang Lin na may sumubok, kaya pinilit nitong manatili si Li Yuanlei at ang kumpanya. Sa sandaling imulat ni Wang Lin ang kanyang mga mata, na naging dahilan upang magising si Li Yuanlei at ang kumpanya at ibinalik sa kanila ang higit sa 2,000 taon ng panahon, ang mga mata ng natakot na matandang nasa loob ng Wind Celestial Realm ay biglang nagningning. Hindi simple ang batang ito. Kabanata 1246 Defying Mosquito Beast. Tumayo si Wang Lin mula sa tarangkahang bato at tumingin sa mundo bago damapo ang kanyang tingin kay Li Yuanlei at sa kanyang mga kasama. Kagagaling lang nila mula sa nakakatakot na estadong iyon, at ang mga tingin ni Wang Lin ay nagulat sa kanila at nagdulot ng pagkamangha sa kanilang mga puso. Ang mga nakapaligid na hayop na lamok ay tila hindi masyadong nakakatakot kumpara sa lalaking ito na nakaputi. Kung papipiliin sila, mas gugustuhin nilang lumaban hanggang kamatayan laban sa mga hayop na lamok kaysa maranasan ang kakaibang eksenang iyon. Pagkaraan ng napakahabang panahon, binawi ni Wang Lin ang kanyang tingin at humakbang sa hangin. Kasunod niya ang hari ng lamok na may ginawang mali. Pinalibutan ng libu-libong hayop ng lamok si Li Yuanlei at unti-unting sumunod. Hindi lahat kayo pwede dito. Umalis ka na. Hanggang sa umalis si Wang Lin ay dahan-daang umalingaw sa kalangitan ng kanyang mga salita. Nagkatinginan si Li Yuanlei at ang kumpanya.
Matapos magmuni-muni ng kaunti, napuno ng kanilang isipan ng pakiramdam na nakaligtas lamang sa isang kalamidad. Naalala nila ang nangyari at wala silang planong manatili. Lalong lumakas ang kanilang paggalang kay Wang Lin. Lahat sila ay umuko patungo sa kung saan pumunta si Wang Lin at mabilis na umalis. Kahit na nagpunta sila dito para sa mga samsam, ngunit hindi nila inalis ang tarangkahang bato o ang pag-unawa sa Wind Celestial Realm. Sa halip, ang inalis nila ay ang figure ni Wang Lin at ang pagkamangha na naramdaman nila sa kanya. Naroon din ang dalawang salitang, flow of time. Flow of time. Bulong ni Wang Lin sa kanyang sarili habang nakaupo siya sa hari ng lamok. Sa kanyang puso, naroon ang dagat na nagdala ng gabing nahati, at pagkatapos ng gabing nahati ay umaagos na ang oras. Gayunpaman, hindi pa lubos na nauunawaan ni Wang Lin ang pangalawang spell na ito. Kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-unawa at pagkumpirma bago ito mabuo. Masyadong maikli ang oras. Kung nagpatuloy ako, maaaring nagkaroon ako ng pagkakataon na maunawaan ang ikasyam na batas, ngunit sa ngayon ang pangako sa Origin Sect ay nalalapit na, tumingin si Wang Lin sa mundo. Gumamit siya ng 10 araw para sa kanyang pag-unawa, at ang kompetisyon sa pagitan ng Rank 8 sects ay matagal nang nagsimula. Kalimutan mo na, aalis ako in 3 days. Haharapin ko ang pangako sa Origin Sect at babalik dito. Lumiwanag ang mga mata ni Wang Lin at nagpadala siya ng mensahe. Ang hari ng lamok ay nagpakawala ng dagandong at lumipad sa kailaliman ng Wind Celestial Realm. Gusto kong makita kung gaano karaming mga lamok ang nasa loob ng kailaliman ng Wind Celestial Realm. Nagniningning ang mga mata ni Wang Lin habang sumusugod siya sa kailaliman ng Wind Celestial Realm kasama ang libu-libong hayop ng lamok na bumubuo ng pulang ulap. Hindi napigilan ni Wang Lin ang takbo ng hari ng lamok, ngunit ang kanyang mga kamay ay patuloy na bumubuo ng mga selyo at nakaturo sa kanyang katawan. Naglagay siya ng hindi mabilang na mga paghihigpit sa kanyang sarili at ganap na tinatakan ang kanyang aura. Sa mga huling oras na ito, hindi huminto ang mga kamay ni Wang Lin, at parami ng parami ang mga paghihigpit na lumitaw. Sa huli, siya ay ganap na sakop ng mga paghihigpit. Ito ang dahilan kung bakit siya nakakapag-relax habang sinisingil niya ang kailaliman ng Celestial Realm kasama ang hari ng lamok. Nang umuungal ang mga lamok, parang umaalulong na hangin. Unti-unting sumugod si Wang Lin sa panloob na bahagi ng Wind Celestial Realm. Pagkaraan ng isang araw, lumitaw ang mga fragment ng Celestial Realm sa mga mata ni Wang Lin. Sila ay may iba't ibang laki, ngunit sila ay nagsiwalat ng walang katapusang pagkatiwangwang. Halos wala pang cultivator na nakarating dito. Habang sumusulong siya, mas lumakas ang hangin, at nakita ni Wang Lin ang mga grupo ng mga hayop na lamok na lumilipad. Karamihan sa kanila ay pula, ngunit mayroon pa ring halos 1,000 asul na hayop ng lamok sa isang grupo na mayroon ding mga puti. Sumuko si Wang Lin sa pagtawag sa kanila kasama ang hari ng lamok. Pagkatapos ng lahat, sa mga puting hayop ng lamok, napakahirap na magtagumpay. Isa pa, ang mga hayop na lamok dito ay siksikan, kaya malamang na bago pa siya magtagumpay sa pagsupil sa isang grupo ay may darating pang isa. Sa pagtutok sa kanyang sarili, malabo na naramdaman ni Wang Lin ang nanginginig at malamig na titig ng hari ng lamok. Ang kanang kamay ni Wang Lin ay marahang tinapik ang ulo ng hari ng lamok. Nagpakawala ang hari ng lamok at lumipad kasama ang kawan ng lamok. Unti-unting nakakita si Wang Lin ng parami ng paraming hayop ng lamok. Ang mga grupong ito ay hindi na libo-libo, kundi 10,000 libo. Mayroong higit pang mga asul na lamok na hayop, at maging ang mga puting lamok na hayop ay nasa daan-daan. Nang makita ang lahat ng ito, huminga ng malalim si Wang Lin at naging manhid ang kanyang anit. Sa kabutihang palad, hindi tumigil ang mga lamok na hayop na ito. Gumalaw sila sa hangin na parang naglalaro. Gayunpaman, ang mga dagandong na nagmumula sa kanila ay magpapagulat sa isipan ng sinuman. Hindi ito ang pinakamalalim na bahagi ng Wind Celestial Realm. Ito ay nasa gilid lamang ng panloob na rehiyon. Gayunpaman, mayroon ng higit sa 100,000 mga hayop ng lamok dito. Kung makokontrol ko ang mga hayop na lamok na ito. Ang mga mata ni Wang Lin ay nagpakita ng isang mahiwagang liwanag habang siya ay mabilis na lumipad sa kailaliman sa likod ng hari ng lamok. Sa sandaling ito, nanginig ang katawan ng haring lamok at bumagal ito. Nagpakita ito ng isang mabangis na tingin at patay na nakatingin sa harapan. Sa abot tanaw, lumilipad ang dalawang lilang hayop ng lamok. Kakaiba sila dahil sobrang lapit nila sa isa't isa. Kung hindi mo titingnang mabuti, hindi mo masasabing ito ay dalawang hayop na lamok. Ang aura ng Peak Nirvana Shatterer Cultivator na walang katapusan na malapit sa unang Heaven's Blight ay lumabas mula sa dalawang purple na lamok na hayop na iyon. Umatras ang lahat ng mga hayop na lamok sa kanilang dinadaanan. Mayroong 10,000 na hayop na lamok na gumagalaw sa hangin, ngunit nang dumaan ang dalawang kulay ube na hayop ng lamok, may sumisipsit, at agad na nagkalat ang kawan upang gawing daanan ang dalawang hayop na lamok na iyon. May isang pulang hayop na lamok na masyadong mabagal na lumayo sa daan, at ang dalawang lilang hayop na lamok na tila magkadikit ay nabasag dito.
Nagkaroon ng isang malakas na putok habang ang pulang lamok na hayop ay sumabog sa isang tumpok ng laman at dugo. Hindi tumigil ang dalawang Purple Mosquito Beast matapos tamaan ng Red Mosquito Beast. Nagwala sila sa gilid ng kawan ng lamok ni Wang Lin. Lumiwanag ang mga mata ni Wang Lin at lumingon siya para tingnan ang dalawang Purple Mosquito Beast na lumilipad sa malayo. Pagkaraan ng mahabang panahon, tumalikod siya at inutusan ng hari ng lamok na lumipad ng mas malalim sa Wind Celestial Realm. Habang sumusulong sila, papalapit na sila sa kailaliman ng Wind Celestial Realm. Tahimik niyang nakalkula na mayroong hindi bababa sa daan-daang libong mga hayop ng lamok. Pagkatapos ay nakita niya ang tatlong kontinente sa kailaliman ng Wind Celestial Realm. Sa labas ng tatlong kontinente na iyon ay may 10 kontinente na lumulutang sa kanilang paligid na parabang binabantayan nila ang tatlong panloob na kontinente. Ang 9 na kontinente na iyon ay lubhang kakaiba, dahil mayroon silang iba't ibang kulay, simula sa panlabas na rehiyon ay pula, pagkatapos ay naging asul, pagkatapos ay puti, pagkatapos ay kulay ube, at sa wakas ay ito ay hindi inaasahang ginto sa gitna. Ang mga ito ay 9 na panlabas na kontinente lamang. Tulad ng para sa panloob na tatlong kontinente, sila ay napapaligiran ng isang misteryosong puwersa. Agad na na-distort ang tingin ni Wang Lin, kaya hindi niya makita kung ano ang nasa loob. Gayunpaman, sa sandaling tumingin siya, isang dagandong ang umalingaw sa kalangitan. Ang isa sa 9 na kontinente na pinakamalapit kay Wang Lin ay nagsimulang manginig at isang hindi maipaliwanag na aura ang sumabog. Kasabay nito, ang kontinente ay nanginig. Ang kontinenteng ito ay masyadong malaki, mas malaki kaysa sa Moluo. Habang nanginginig, ang mga gilid ng kontinente ay biglang gumuho at hindi mabilang na pulang hayop ng lamok ang lumitaw at nagkalat. Di nagtagal, nagkalat ang hindi mabilang na asul na hayop ng lamok. Pagkatapos ay lumitaw ang puti at lilang mga lamok na hayop at ilang dosenang gintong hayop na lamok ang lumitaw sa dulo. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng tuluyang manhid ng anit ni Wang Lin at huminto pa siya sa paghinga. Anong kontinente ito? Ito ay malinaw na isang walang hangganang kontinente na nabuo ng 100,000, 200,000, 300,000, o kahit 500,000 hayop ng lamok. Ang kontinente ay hindi gumuho o nanginginig, ngunit ang mga lamok na hayop sa loob ay gumagalaw. Nagkalat sila at tinakpan ang langit. Kung hindi mo nakita ang daan-daang libong mga hayop na lamok na lumitaw, imposibleng maunawaan ang pagkabigla. Ang mga hayop na lamok na ito ay hindi pa maliit, at ngayon ay may daan-daang libo sa kanila ang sumasakop sa buong kalangitan. Naramdaman ni Wang Lin na kahit ang buong Wind Celestial Realm ay hindi kayang tanggapin ang napakaraming hayop na lamok na ito. Hindi niya makita ang gilid, ang nakikita niya ay mga hayop ng lamok. Sa sandaling ito, maging ang hari ng lamok ay bahagyang nanginig. Ang mundo ay napapaligiran ng walang katapusang mga hayop ng lamok. Hindi makalkala ni Wang Lin kung ilan sila. Ang dating daan-daang libo ay kanyang tansya lamang. Baka mas marami pa, o baka naman hindi ganoon karami. Gayunpaman, kahit na sino o ano ang nakakita sa mga hayop na lamok na ito, manganginig ang kanilang isip at manhid ang kanilang anit, kahit isang third step cultivator. Sa sandaling ito, ang isang bahagi ng kawan ng lamok na nakatikip sa kalangitan ay gumalaw, na nagpapakita ng tatlong panloob na kontinente. Ang misteryosong kapangyarihan na nagbabantay sa tatlong panloob na kontinente ay tila hamina ng kaunti, na naging mas malinaw. Nakita ni Wang Lin ang isang bagay na hindi niya malilimutan. Nagdulot ito ng pamumutla ng kanyang mukha, at inutusan niya ang hari ng lamok na umatras kasama ang kawan ng lamok ng walang pag-aalinlangan. Nagkaroon ng malaking bitik sa itaas ng tatlong kontinente. Tila napunit ang langit at lumitaw ang hindi maipaliwanag na spatial crack. Isang napakalakas na presyon ang nagmula sa bitik habang ang isang malaking hayop ng lamok na mahigit 100,000 talampakan ang laki ay dahan-daang itinusok palabas ang kalahati ng katawan nito na parang nagpupumilit na lumabas. Ang kakilakilabot na bibig na ibinunyag ng malaking hayop na lamok na ito ay tila makakasaksak sa isang planeta ng paglilinang at sipsipin itong tuyo. Habang nagpupumiglas ito, kumalat ang dagandong na umalingaw sa buong Wind Celestial Realm. Sa sandaling ito, ang buong Wind Celestial Realm ay nanginginig na parabang ito ay muling babagsak. Ang lahat ng mga hayop na lamok ay nanginginig na parang sumasamba. Maging ang hari ng lamok ni Wang Lin ay nagsimulang magpumiglas habang ito ay umatras, ngunit ito ay kasama ni Wang Lin sa loob ng maraming taon. Si Wang Lin ay isang cultivator na lumalaban sa langit, kaya kahit na ito ay isang hari ng lamok, ito ay isang hayop na lamok na lumalaban sa langit. Sa sandaling ito, sa ilalim ng pressure na ito at sa nakakabigla na dagandong, ang lamok na hayop ni Wang Lin ay kumikinang ng maliwanag. Bigla itong lumingon sa malaking hayop ng lamok sa siwang at umungol. Ang dagandong na ito ay naglalaman ng isang pahiwatig ng kabaliwan, isang pahiwatig ng pag-aatubili, at gayon din ang dignidad ng isang hari ng lamok. Kahit na mahina ang dagandong ng hari ng lamok ni Wang Lin, nanginginig pa rin ito sa langit. Kabanata 1247 Ang mutation ng hari ng lamok.
Ito ay isang dagandong sa pagitan ng dalawang hari ng lamok at ang hamon sa pagitan ng dalawang hari ng lamok. Tinitigan ng hari ng lamok ni Wang Lin ang higanteng hari ng lamok na nagpupumilit na makawala sa bitik. Ang mga mata nito ay puno ng marahas na pagnanasa at pulang ilaw. Kitang-kita nito na ang higanteng hari ng lamok sa loob ng bitik ay naglalaman ng napakadalisay na dugo ng bloodline ng mosquito beast. Ang dugong ito ay may nakamamatay na atraksyon para sa lamok na hayop ni Wang Lin. Gusto nitong humigop kahit isang patak lang. Ang pagnanais na ito ay pumasok sa isipan ni Wang Lin at nagpaisip sandali si Wang Lin. Napakaraming lamok sa paligid. Ang mga aura na ibinibigay ng asol, puti, at lilang mga lamok na hayop ay nanginginig sa langit, sapat na upang mabigla ang sinumang cultivator. Kalimutan ng tungkol sa pagsulong, mararamdaman pa nga nila na walang lugar na maaatrasan. Habang umuungal ang hari ng lamok ni Wang Lin, tumingin ng walang katapusang kawan ng lamok at tinitigan ng hari ng lamok ni Wang Lin na nagtatago sa loob ng kawan ng lamok. Lumiwanag ang mga mata ni Wang Lin at pinagdikit niya ang kanyang mga ngipin. Sa isang pag-iisip, ang hari ng lamok sa ilalim niya ay umungal muli. Habang kumikinang ang maputlang gintong liwanag mula sa katawan nito, sumimangot ito palabas. Sa sandaling ito ay sumingil, ang walang katapusang kawan ng lamok ay umungal bilang tugon. Ang pula at asul na mga lamok ay hindi umusad. Maging ang mga puting hayop na lamok ay umaaligid lamang sa paligid. Ito ay isang labanan sa pagitan ng mga hari ng lamok, at hindi sila kwalipikadong lumahok. Gayunpaman, kabilang sa hindi mabilang na mga lamok, ang mga purple na lamok ay nagsiwalat ng malamig na pandidilat. Umakyat ang libu-libong mga purple na lamok patungo sa hari ng lamok ni Wang Lin. Si Wang Lin ay orihinal na hindi nilayo na lumabas kasama ang kanyang hari ng lamok. Gusto niyang itago ang kanyang aura sa loob ng kawan ng lamok. Gayunpaman, nang makitang pumasok ang mga purple na lamok na iyon, nagliwanag ang kanyang mga mata at lumabas siya ng walang pag-aalinlangan. Habang gumagalaw siya, dumagundong ang kulog. Lumayo si Wang Lin sa kawan ng lamok at humarap sa walang katapusang mga hayop ng lamok. Sa sandaling lumitaw siya, ang nakapaligid na mga lamok na hayop ay nagpakawala ng nanginginig sa langit, na naging sanhi ng hindi mailarawang mabangis na aura na tumaas sa hangin. Habang umuungal ang mga hayop na lamok na iyon at inilabas ang mabangis na aura na iyon, si Wang Lin ay gumawa ng pangalawang hakbang at dumating sa likuran ng kanyang hari ng lamok. Ang kanyang kanang kamay ay umabot sa kawalan at lumitaw ang itim na kidlat, na bumubuo ng isang higanteng trident sa kanyang kamay. Kasabay nito, umungal muli ang hari ng lamok ni Wang Lin at nagpakita ng mabangis na ekspresyon. Habang umuungal, pinakawalan nito ang panggigipit ng isang hari ng lamok. Kumalat ang aura nito na parang marahas na alon sa dagat at tila gustong ilubog ang kawan ng lamok na ito. Huminto ang pula, asol, at puting lamok. Ang labanan sa pagitan ng mga hari ng lamok ay hindi isang bagay na maaari nilang salihan. Ito ay nakaukit sa kanilang mga kaluluwa. Tanging mga purple na lamok o mas mataas lang ang kwalipikadong lumahok. Bagamat huminto sila, ang halos 1,000 purple na lamok na iyon ay parang baliw na pumasok, at isang malansang amoy ang sumugod. Sila ay masyadong mabilis. Bawat isa sa kanila ay may aura na katulad ng sa isang peak Nirvana Shatterer Cultivator, kaya napapikit sila sa isang iglap. Ang puting buhok ni Wang Lin ay damaloy habang ang trident sa kanyang kanang kamay ay hamampas pasulong. Umalingaw-ngaw sa loob niya ang mga popong sound habang pinupuno ng sinaunang kapangyarihan ng Diyos ang kanyang katawan. Lumitaw ang bituin ng batas sa pagitan ng kanyang mga kilay, at habang winalis niya ang trident, ang langit ay nanginig. Dumagundong ang kulog at lumitaw ang isang dagat ng asol na apoy. Sumigaw si Wang Lin, sisingilin. Nagpakawala ng dagandong ang haring lamok na nasa ilalim niya na tila tumutugon sa amo nito. Ang katawan nito ay naglabas ng isang ginintoang glow at ito ay sumisingil. Ang maputlang gininto ang liwanag ay nagmistulang araw. Ang liwanag ay nakakalat na parang matatalim na espada habang ang hari ng lamok ay sumusugod. Ang pinakamalapit na purple mosquito beast ay umungal at sumara. Ang malaking bibig nito ay maihahambing sa anumang kayamanan sa mundo. Kapag natusok na nito si Wang Lin, kailangan lang nitong sumipsip ng isang beses para matuyo si Wang Lin. Sa sandaling pumasok ang purple mosquito beast, iwinagayway ni Wang Lin ang trident sa kanyang kanang kamay. Nagsimulang bumagsak ang lahat ng kulog kasama ang lilang hayop na lamok na iyon bilang sentro. Hindi tumigil doon si Wang Lin. Iniusog niya ang trident paatras patungo sa isang lilang hayop ng lamok na sumusugod sa kanya mula sa likuran. Habang siya ay tumutusok pasulong, lumitaw ang asul na apoy at nabuo ang isang bibig sa dulo ng trident na nilalamon ng hayop ng lamok. Kung tutusin, mga hayop pa rin ang mga lamok at hindi mga tao. Hindi sila maaaring gumamit ng mga magic treasures, at kahit na sila ay kasing lakas ng mga Nirvana Shatterer Cultivator, sila ay mas mababa pa rin sa kanila sa labanan. Ang hari ng lamok sa ilalim ni Wang Lin ay sobrang maliksi habang ito ay dumaan sa ilang mga lilang hayop ng lamok.
Gayunpaman, ang isa pang lilang hayop ng lamok ay agad na lumitaw sa harap nito, nahamarang sa daraanan nito, at sumugod pasulong. Ang hayop ng lamok ni Wang Lin ay nagpakita ng isang mabangis na tingin at hindi na umiwas. Nagbigay ng gininto ang kinang ang katawan nito habang umaarangkada ito sa presyon ng isang hari ng lamok. Nagkaroon ng dumadagandong na dagandong. Nakaramdam lang si Wang Lin ng panginginig sa ilalim niya. Napabalikwas lang ang purple na lamok at hindi man lang nasugatan. Ito ay naging mas mabangis habang ang celestial na espiritual na enerhiya ay nagsimulang magtipon sa harap nito tulad ng isang cultivator na magbubunga. Maraming nasugatan ang hari ng lamok ni Wang Lin, lalo na ang bitik sa bibig nito. Ang sakit ay lalo itong nakakabaliw habang ang mga gininto ang balahibo nito ay tumindig ng tuwid at muli itong kumawala. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Ito ay mabilis na lampas sa imahinasyon. Dahil nagpa siya si Wang Lin na tulungan ang kanyang hari ng lamok na makakuha ng isang patak ng dugo ng higanting hari ng lamok, hindi siya umatras. Bagamat mapanganib ang labanang ito, hindi ito imposible. Para sa pagkakataong ito at sa pagnanais ng kanyang hari ng lamok, nagningning ang mga mata ni Wang Lin at nagpakawala siya ng dagandong. Tumalon siya mula sa hari ng lamok at umalingaw sa loob ng kanyang katawan ng mga popong sound. Ang kanyang katawan ay namamaga, at sa isang kisap mata, siya ay naging isang higanting ilang libong talampakan ng taas. Lumaki din ang trident sa kanyang kamay kasama ng kanyang katawan at naging libo-libong talampakan din ang haba. Lumitaw ang kanyang sinaunang Diyos na katawan, at sa sandaling ito, lumitaw ang isang aura na natatangi sa mga sinaunang Diyos. Habang ang aura ay naging sanhi ng pag-ikot ng mundo, inilagay ni Wang Lin ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa trident at itinapon ito. Isang malakas na dagandong ang umalingaw sa buong mundo. Ang higanting trident ay parang dragon habang sumusugod ito patungo sa spatial crack na sakop ng napakaraming hayop ng lamok. Hawak ng trident ang sinaunang Diyos na kapangyarihan ni Wang Lin at ang bituin ng batas. Sa sandaling ito ay itinapon, ang kulog ng mundo ay nagtipon at nabuo ang bola ng kulog na walang katapusang dumadagandong. Isang dagat ng asol na apoy ang kumalat. Napakainit nito na kahit ang mga lilang hayop ng lamok ay umiwas dito. Ang mas nakakamangha pa ay ang pinagmulang enerhiya na itinurok ni Wang Lin dito ay naging mga celestial spell ni Bai Fang. Sa sandaling ito ay parang apocalypse. Ang mga nakapaligid na hayop ng lamok ay tumigil saglit. Sa sandaling ito, hinawakan ni Wang Lin ang kanyang hari ng lamok at inihagis ito. Dumaan ang trident sa mga purple mosquito beast at pumasok sa hanay ng spatial crack patungo sa kinaroroonan ng mga golden mosquitoes. Sa sandaling ito, isang invisible ripple ang kumalat sa harap ng trident at bigla itong bumangga sa isang misteryosong puwersa. Habang umaalingaw ang isang dumadagandong na dagandong, lumitaw ang hindi mabilang na mga sinaunang rune. Natigil ang impact ng trident nitong ripple. Bagamat ito ay napigilan, ang hari ng lamok ni Wang Lin ay sumingit at buong pananabik na tumingin sa higanting hari ng lamok sa likod ng daan-daang gintong lamok. Ang daan-daang gintong hayop na lamok ay malapit ng hamarang ng ang hari ng lamok, na napinsala sa kabuuan, ay nagningning ng maliwanag at nagpakawala ng isang nanginginig na dagandong sa langit. Sa sandaling umalingaw ang dagandong na ito, isang tunog ng kaluskos ang nagmula sa loob ng hari ng lamok na parang gumuho ang katawan nito. Kaya lang, hindi na pula ang dugong umagos, kundi ginto. Ang gininto ang dugong ito ay kumalat at damaykit sa mga sugat sa katawan nito, ngunit may nakakatakot na aura na nagmumula sa gininto ang dugong ito. Gayon din, sa sandaling ito, lumitaw ang isang higanting anino sa labas ng katawan ng hari ng lamok. Ito ang anino ng isang hayop na lamok na daan-daang libong talampakan din ang laki. Ang anino na ito ay nagbigay ng madilim na gininto ang glow. Sa sandaling lumitaw ang anino na ito, maging ito man ay ang pula, asol, puti, lila, o maging ang mga gintong lamok, lahat sila ay nanginginig. Pati ang higanting hari ng lamok na nagpupumilit na lumabas sa spatial crack ay nanginig din. Sa unang pagkakataon, tumingin ito sa hari ng lamok ni Wang Lin. Natigilan si Wang Lin sa eksenang nasa harapan niya. Sa sandaling sumikat ang gininto ang liwanag sa paligid ng kanyang hari ng lamok at lumitaw ang higanting anino, malinaw niyang naramdaman na may gintong liwanag din sa paligid ng kanyang katawan. Ang malaking halaga ng mga lamok na umaatake sa kanya ay umiwas sa kanya at sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagpahayag ng pagkamangha. Biglang naintindihan ni Wang Lin. Sa sandaling ito, naisip niya ang planetang Suzaku noong una niyang nakita ang hayop na lamok. May malabo siyang hula kung bakit lumitaw ang lamok na hayop sa planetang Suzaku. At bakit isa lang ang lamok na hayop? Sa sandaling lumitaw ang anino, ang gininto ang hayop ng lamok ay nagpakita ng pagkamangha at mabilis na umalis sa daan na parang hindi sila ng ahas na pigilan ng hari ng lamok ni Wang Lin. Ang hari ng lamok ni Wang Lin ay sumugod patungo sa bitik na parang gintong bulalakaw. Ang malaking hari ng lamok sa loob ng spatial crack ay nagpakita ng seryosong ekspresyon at nagpakawala ng dagandong. Nagsimula itong magpumiglas ng mas marahas. Kabanata 1248 Tanggapin.
Gayunpaman, mayroong isang hindi maintindihan na puwersa sa paligid ng Spatial Crack. Kahit itong 100,000 talampakang hari ng lamok ay kailangang magpumiglas ng mahabang panahon bago ito makalabas. Sa sandaling ito, kalahati ng katawan nito ay nasa loob ng bitik at ang kalahati ay nasa labas, ngunit ito ay naipit. Nagsimula itong magpumiglas ng marahas, at habang nagpupumiglas, maging ang Spatial Crack ay nagsimulang manginig. Nagpakita ito ng mga palatandaan ng pagkapunit na mas malawak. Ang hari ng lamok ni Wang Lin ay pumasok na parang gintong bulalakaw. Hindi na nito binigyan ng pagkakataon ng dambuhalang hari ng lamok habang ang malaking bibig nito ay tumangay pasulong at akmang sasaksakin ang katawan nito. Nagpakawala ng dagandong ang higanteng hari ng lamok at marahas na nagpumiglas habang umaalingaw-ngaw ang dagandong nito. Habang nagpupumiglas ang katawan nito, nagsimulang mag-distort ang mundo at lumitaw ang malalaking alon. Sa sandaling ito, ang higanti, gininto ang anino na nabuo sa paligid ng hari ng lamok ni Wang Lin ay umungal at ang malaking bibig nito ay hamampas pasulong. Nilagpasan nito ang mga alon at sinaksak ang higanteng hari ng lamok. Nanginginig ang dambuhalang hari ng lamok na nakaipit sa loob ng Spatial Crack. Sa sandaling ito, ang hari ng lamok ni Wang Lin ay pumasok at tila sumanib sa higanteng anino sa paligid nito. Gumalaw ang bibig nito kasama ng anino at tumusok sa katawan ng higanteng hari ng lamok. Kung ikukumpara sa higanteng hari ng lamok, ang hari ng lamok ni Wang Lin ay talagang hindi gaanong mahalaga. Gayunpaman, ang bibig nito ay tumusok sa higanteng hari ng lamok, at ang mga mata nito ay napuno ng pananibik at kasakiman habang walang awang sumuso. Sa pagsipsip nito, nagsimulang umungol at marahas na nagpupumiglas ang higanteng hari ng lamok. Ang Spatial Crack na nakatrap dito ay napunit ng mas malawak. Sa isang pagsipsip, lahat ng sugat sa hari ng lamok ni Wang Lin ay biglang naglaho at ang gininto ang liwanag sa paligid nito ay lumakas pa. Lalong lumakas ang pananibik sa mga mata nito, at sumipsip muli. Sa pagkakataong ito ay umungal ang higanteng hari ng lamok at isang marahas na puwersa ang pumutok habang ito ay nagpupumiglas. Ito ay naging isang malakas na shockwave na nagpatalsak sa hari ng lamok ni Wang Lin. Sa sandaling ito, habang nagpupumiglas ang dambuhalang hari ng lamok, napunit ang bitik na bitag nito at mahigit kalahati ng katawan nito ang sumugod palabas. Isang malakas na mabangis na aura na maihahambing sa pinanggalingan na kumalat sa buong mundo. Ang hari ng lamok ni Wang Lin ay umungal at mabilis na umatras. Mabilis na nawala ang anino sa paligid ng katawan nito at sumanib sa katawan nito. Habang umaatres ito, lahat ng mga hayop sa paligid na lamok ay umaatres na parang hindi sila maglalakas loob na pigilan ito. Nagningning ang mga mata ni Wang Lin nang iabot ng kanyang kanang kamay at ang trident ay lumipad pabalik sa kanyang kamay. Mabilis na lumiit ang kanyang katawan at bumalik sa laki ng isang normal na tao sa isang kisap mata. Dama pa siya sa likod ng kanyang hari ng lamok at mabilis na umatras. Sa sandaling ito, ang natitirang 8 kontinente na nagbabantay sa 3 panloob na kontinente ay gumuho sa dagandong ng higanteng hari ng lamok. Hindi mabilang na mga hayop na lamok ang lumipad palabas. Ang 9 na kontinente na ito ay pawang gawas sa mga hayop ng lamok. Ang dami ng mga hayop na lamok ay nakakatakot. Hindi man lang makalkala ni Wang Lin ang mga ito, ngunit batay sa kanyang kutob, nahulaan niyang milyon-milyon ang mga iyon. Nakasipsip ng 2 subaw ng dugo ang hari ng lamok, at ngayon ay naglalabas na ng gintong liwanag ang katawan nito. Isang presyon ang ilang beses na mas malakas kaysa dati na bumaba sa lugar. Sa isang iglap, halos 10,000 pulang hayop ng lamok ang nanginig. Sila ang pinakamalapit sa hayop ng lamok ni Wang Lin, at pagkatapos ng ilang sandali ng panginginig, may pagkamangha sa kanilang mga mata. Pinalibutan nila ang mosquito beast ni Wang Lin at bumuo ng pulang ulap na nagdala sa kanila sa malayo. Mayroong halos 1,000 asul na hayop ng lamok na nagpasya at sinisingil sa pulang ulap. Nagpakawala sila ng mga dagandong na parang sumasagot sa hari ng lamok. Sa hindi kalayuan, halos 100 puting lamok na hayop ang nanginig, at ang kanilang mga tingin ay nagpupumiglas sa pagitan ng Spatial Crack at ng lamok na hayop ni Wang Lin. Sa wakas, nagpakawala sila ng dagandong at piniling sundan ng hari ng lamok ni Wang Lin. Kung iyon nga, ayos lang, ngunit sa ilang mga lilang hayop na lamok, 2 sa kanila ang nag-aalangan. Ang isa sa kanila ay ang nakabangga sa lamok na hayop ni Wang Lin. Nang ito ay umungol, nawala ang pag-aalinlangan nito at nagsiwalat ito ng isang tiyak na titig. Sumakay ito sa mosquito beast ni Wang Lin na parang purple meteor. Nang makita ni Wang Lin ang purple mosquito beast, nagpakita siya ng kagalakan. Ang isang purple na mosquito beast ay may aura na katumbas ng peak Nirvana Shatterer Cultivator. Hindi natapos ang kagalakan ni Wang Lin dahil isa pang pumupuno sa kanyang puso. Habang lumipad ang unang purple na lamok, isa pang maputlang purple na lamok ang nagpasya ding sumunod. Huminga ng malalim si Wang Lin habang pinipigilan ang pananibik sa kanyang puso. Sulit ang paglalakbay na ito. Sa sandaling ito, isang eksena na nagpaliit sa kanyang mga pupil at nagdulot sa kanya ng pagpapakita ng hindi makapaniwalang hitsura.
Isa sa mga Golden Mosquito Beast ang sumugod papunta sa Mosquito King ni Wang Lin. Tumawa ng malakas si Wang Lin at mabilis na lumipad sa malayo kasama ang hari ng lamok habang napapaligiran ng isang kawan ng mga lamok. Sa pulang ulap na tumakip sa kalangitan, ang asul, puti, lila, at gintong mga lamok na hayop ay lubhang kapansin-pansin. Ang mga hayop na lamok na ito ay mabilis na lumipad at mabilis na lumipad sa tulong ng hangin. Nakatingin lang ang mga nakapaligid na hayop sa lamok at hindi sila nang ahas na pigilan sila. Pagkaraan ng mahabang panahon, umalingaw sa buong kaharian ang isang nanginginig na dagandong na puno ng galit. Ang hari ng lamok na daan-daang libong talampakan ng laki ay lumabas mula sa bitik. Sa sandaling ito ay sumingil, ang nakapaligid na mga lamok na hayop ay nagpakawala ng nagkakaisang umuugong na nanginginig sa langit. Ang higanting hari ng lamok ay nagsiwalat ng isang mabangis na tingin sa kung saan nawala ang kawan ng lamok. Nagpakawala ito ng dagandong at fumabol sa hindi maisip na bilis. Ang paggalaw nito ay naging sanhi ng milyon-milyong hayop na lamok na sumunod. Tinakpan nila ang langit habang naghahabol sila. Sa sandaling ito, ang buong Wind Celestial Realm ay lumundag habang ang lupa ay yumanig at hindi mabilang na mga bitik ang lumitaw sa kalangitan. Umalingaw ang mga dagandong sa buong kaharian habang ang walang hangganang kawan ng lamok ay bumuo ng isang marilag na eksena habang dahan-dahan silang kumalat. Ang hari ng lamok sa ilalim ni Wang Lin ay mabilis na lumipad sa buong mundo kasama ang mahigit 10,000 hayop ng lamok. Mabilis ang takbo nila habang mabilis silang nakatakas. Umalis sila mula sa panloob na bahagi ng Wind Celestial Realm patungo sa exit sa rank 8 na rehiyon. Pagkaraan ng ilang oras, ang kawan ng lamok ay nagmamadali sa kalangitan. Tumayo si Wang Lin sa likuran ng hari ng lamok at biglang tumalikod. Malayo sa likuran niya, may nakita siyang pulang ulap na kumakalat. Naroon din ang dagandong ng langit na gumuho. Ang mga mata ni Wang Lin ay kalmado nang magpakita siya ng malamig na sulyap at itinaas niya ang kanyang kamay upang maglagay ng malaking bilang ng mga paghihigpit. Habang lumilipad ang kawan ng lamok sa kalangitan, patuloy na naglatag si Wang Lin ng hindi mabilang na mga paghihigpit. Ang pagbagsak ng mga paghihigpit na ito ang nagbigay daan sa kawan ng lamok ni Wang Lin na manatili sa unahan. Gayunpaman, ang mga humahabol na mga hayop na lamok ay palapit ng palapit, at isang bug zone ng malansang amoy na hangin ang lumipad patungo sa kanila. Nagliwanag ang mga mata ni Wang Lin nang pumasok ang kanyang isip sa Celestial Silum Stamp at sumanib sa kaluluwa ng All-Seer. Sa isang iglap, biglang nagbago ang aura ni Wang Lin, na nagpakita ng isang kalmadong tingin, na parang lahat ng bagay sa mundo ay nasa kanyang kontrol. Ang kanyang kanang kamay ay umabot sa walang laman at isang butil ng bato ang lumipad mula sa kanyang storage space. Kasabay nito, isang pitong kulay na liwanag ang sumikat sa kanang kamay ni Wang Lin, at umabot ito sa limitasyon. Ang nakakasilaw nitong liwanag ay nagkalat sa lahat, at inihagis ito ni Wang Lin. Tila hinihigop ng butil ng bato ang lahat ng pitong kulay na liwanag at biglang sumabog. Sa sandaling ito ay sumabog, ang mahinahong boses ni Wang Lin ay umalingaw sa buong mundo. Patawagin ng mga mapanlaban. Sa sandaling umalingaw ang kanyang boses, ang kalangitan ng Wind Celestial Realm ay nagdilim na parang gabi na. Gayunpaman, pagkatapos na ito ay lumabo, isang walang katapusang dami ng pitong kulay na liwanag ang lumitaw. Binalot nito ang mundo at isang malakas na pressure ang bumaba mula sa langit. Biglang lumitaw ang isang higanting compass out of nowhere. Ang compass ay 10,000 talampakan ng lapad at nagbigay ng nakakabulag, pitong kulay na glow. Mabilis itong umikot at naging hadlang sa pagitan ni Wang Lin at ng tumutugis na kawan ng lamok. Habang umiikot ito, kumalat ang isang malakas na puwersa. Nagliwanag ang mga mata ni Wang Lin at nahati ang kanyang isip sa All-Seers. Namutla ang mukha niya. Kung tutusin, masyado siyang malubhang nasugatan at hindi pa nakaka-recover. Sa sandaling ito, hindi niya tiningnan ang resulta ng spell ng Defying Ones at sa halip ay ibinuko niya ang kanyang mga braso. Lumitaw ang itim na gas at naging mga itim na dragon na nakapalibot sa kawan ng lamok. Mabilis nilang dinala ang mga ito sa malayo. Ilang sandali pa, isang mahinang dagandong ang dumating mula sa likuran ni Wang Lin. Maging ang mundo ay tila ng inig ng kumalat ang isang malakas na shockwave. Hindi lumingon si Wang Lin at parang baliw na sumugod sa kawan ng lamok. Sa kalaunan ay nakarating siya sa panlabas na gilid ng Wind Celestial Realm, at ang labasan ay hindi kalayuan. Aabutin lamang ng ilang oras bago umalis, at gumamit siya ng spell pagkatapos ng spell para harangin ang mga humahabol na lamok. Ngunit sa huli, hindi ito sapat, dahil ang walang katapusang kawan ng lamok ay wala pang 50 kilometro sa likuran niya. Kung titingin sa malayo, makikita nila na ang malaking kawan ng lamok ay sumasakop sa buong Celestial Realm. Ito ay parang baha na unti-unting bumabagsak sa Wang Lin. Ang daang libong talampakang hari ng lamok ay nakatitig ng diretsyo sa loob ng kawan ng lamok, at ang mga dagandong nito ay nanginginig sa langit. Sumimangot si Wang Lin at may malamig na liwanag na sumilay sa kanyang mga mata. Nakatayo siya sa likod ng hayop na lamok at inabot ng kanang kamay ang kawalan.
Kabanata 1249 Mubing May. Matapos maabot ang yugto ng Nirvana Cleanser, hindi na kailangan ng isang bag ng hawak dahil magagamit nila ang sarili nilang kapangyarihan upang magbukas ng storage space. Ang storage space na ito ay mas ligtas at minahal ng maraming makapangyarihang cultivator. Binuksan ni Wang Lin ang isa, at sa pagkakataong ito ay magbubukas siya ng pangalawa para lamang sa pagtanggap ng mga hayop na lamok. Ang storage space na ito ay kailangang may sapat na celestial spiritual energy at origin energy. Hindi nagkukulang si Wang Lin sa mga ito dahil marami pa siyang celestial jade at origin crystal na natitira. Sa sandaling ito, inabot ng kanyang kanang kamay at umalingaw ang tunog ng pagpunit ng espasyo. Isang dambuhalang bitik na daan-daang talampakan ng lapad ang bumukas at ang malamig na hangin ay umihip mula rito. Lumiko ang bituin ng batas at kulog ang lumipad. Ang kulog ay kumislap sa paligid ng bitik na nagpapatatag nito. Kasabay nito, ang asul na apoy ay sumingit sa siwang at tumagos. Nagdulot ito ng pagkawala ng malamig na hangin, at ang espasyo ay lumawak ng husto. Di nagtagal, kinuha ni Wang Lin ang mga celestial jade at pinagmulang kristal at itinapon ang mga ito sa storage space. Sila ay sumabog at napuno ang espasyo ng sapat na celestial at pinagmulang enerhiya. Ang lahat ng ito ay natapos sa isang iglap na walang sinayang. Nang makumplito ang espasyo ng imbakan, nagpadala siya ng mensahe, at ang hari ng lamok sa ibaba niya ay agad na nagpakawala ng dagandong. Nang ito ay umungal, ang 10,000 hayop ng lamok ay sumugod sa bitik. Sa kanyang pag-usad, unti-unting bumaba ang bilang ng mga lamok na nakapaligid sa kanya. Sa huli, lahat sila ay pumasok sa crack, kasama ang 2 purple at 1 gold mosquito beast. Ang hari ng lamok ang pinakahuli kay Etner. Tumingin ito kay Wang Lin bago pumasok. Matapos makapasok ang lahat ng mga lamok, ikinaway ni Wang Lin ang kanyang kamay at nawala ang bitik. Ngayon siya na lang ang natitira sa Wind Celestial Realm. Sa likod niya ay isang walang katapusang kawan ng lamok na parang baliw na humahabol at papalapit. Huminga ng malalim si Wang Lin at naglabas ng speed charm. Inilagay niya ito sa kanyang katawan ng walang pag-aalinlangan, at ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay nagsimulang kumilos, hindi pinapansin ang kanyang mga pinsala. Ang aura ng isang Nirvana Shatterer Cultivator ay kumalat at sumanib sa kanyang sinaunang Diyos na kapangyarihan. Lumingon siya at tinitigan ng kawan ng lamok sa likuran niya, at lalo na ang higanteng hari ng lamok. May pagdududa sa kanyang isipan. Ang hari ng lamok na ito ay napakalakas, ngunit hindi ito gumamit ng anumang mga spelling at ang bilis nito ay hindi rin kahanga-hanga. Gayunpaman, hindi ngayon ang oras upang pag-isipan ng tungkol dito. Lumiwanag ang mga mata ni Wang Lin at bigla siyang umaban. Lumitaw ang malalaking alon sa paligid niya at humakbang siya. Sa isang iglap, naging malabo ang kanyang katawan at nawala ng walang bakas. Spatial bending. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ni Wang Lin ang spatial bending sa Cloud Sea. Ang Cloud Sea ay natatakpan ng hamog at nababalot ng isang misteryosong puwersa, na ginagawang halos walang epekto ang spatial bending. Ito ay dahil sa kadahilanang ito na kahit na ang spatial bending ay itinuturing na bihira sa mga makapangyarihang cultivator sa iba pang mga sistema ng bituin, ito ay mas bihira sa Cloud Sea. Tinukoy ng kapaligiran ng pangitain, estado ng pag-iisip, at gayon din ang direksyon ng spell. Kung ang natitirang 3 pangunahing mga sistema ng bituin ay napuno din ng star fog, kung gayon ang spatial bending ay hindi kailanman iiral. Pagkatapos ng lahat, ito ay walang silbi sa mga tao sa dagat na ulap. Nagkamit man sila ng kaliwanagan, wala itong silbi, at wala silang lugar na magagamit nito. Kahit sa Wind Celestial Realm, ang spell na ito ay seryosong nahadlangan. Gayunpaman, ang spatial bending ay ang tanging paraan upang mabuhay sa Wind Celestial Realm. Hindi ka makagalaw ng malayo o malayang sumanib sa mundo. Kung wala kang tumpak na target na nasa isip, malamang na lumabas ka sa mga hindi pamilyar na lugar. Kung ikaw ay lumitaw sa loob ng isang kawan ng mga hayop ng lamok, ikaw ay nasa matinding panganib. Pagkatapos ng lahat, ang pinakasecure na paraan upang gamitin ang spatial bending ay ang mag-isip ng isang lugar na napuntahan mo na noon at pagkatapos ay sumanib sa mundo. Sa totoo lang, napakatumpak ng iniisip ni Wang Lin. Hindi dahil hindi pa naabot ng mga tao ang kailaliman ng Wind Celestial Realm, ngunit lahat sila ay gumamit ng spatial bending at kailangang maging maingat. Ang simpleng paliwanag kung ano ang napakakaunting tao sa Cloud Sea ang nakakaalam ng spatial bending, at mas kaunti pa ang pumunta rito. Sa sandaling ito, iniisip ni Wang Lin ang tungkol sa pag-alis sa Wind Celestial Realm. Nagsimulang magtipon ng pinagmula ng enerhiya at unti-unting naglaho sa kanyang mga tainga ang nakakabasag lupa na dagandong ng kawan ng lamok. Para siyang pumasok sa isang kakaibang kaharian at ang kanyang katawan ay naging wala, nang walang anumang pakiramdam ng pag-iral. Para siyang naging bahagi ng mundo. Ang spatial crack na umalis sa Celestial Realm ay naging mas malinaw sa kanyang isipan hanggang sa mapalitan nito ang lahat. Nang maramdaman ni Wang Lin na nawala ang pakiramdam ng kawalan, gumawa siya ng hakbang.
Sa sandaling ito, natipon ang pinagmula ng enerhiya at mabilis na nagreporma ang kanyang katawan habang ginagawa niya ang hakbang na iyon. Ang special crack na papunta sa rank 8 na rehiyon ay lumitaw sa kanyang harapan. Sa pagbabalik tanaw, may umaalingaw-ngaw pa ring mga alon, at mas malayo pa, may dagandong na tila naglalakbay sa panahon. Kalmado si Wang Lin habang sumusugod siya sa siwang at umalis sa Wind Celestial Realm. Sa sandaling umalis siya sa Wind Celestial Realm, ang mga mata ng Petrified Old Man sa isa sa 3 kontinente sa kailaliman ng Wind Celestial Realm ay nagningning ng maliwanag. Sa pagkakataong ito tutulungan na kita, sa susunod na kakailanganin ko na tulungan mo ako. Lumabas si Wang Lin mula sa crack at pumasok sa rank 8 na rehiyon. Tumingin siya sa pamilyar na ulap at nakaramdam ng kaunting kakulangan sa ginhawa. Pagkatapos ng lahat, sa Wind Celestial Realm, walang fog, kaya nakakakita siya ng malayo at malawak. Sa Cloud Sea, dahil sa fog ng bituin, mahirap makakita ng malayo. Everlasting Sect. Sumugod si Wang Lin. Nakakuha ako ng malaking halaga ng mga mosquito beast sa paglalakbay na ito sa Wind Celestial Realm, kahit na hindi pa rin yun sapat. Gayunpaman, kung gumaling ang aking mga sugat, idinagdag ang kooperasyon ng mga hayop sa lamok, hindi ako walang kapangyarihan na makatakas mula kay Tuo Sen. Kailangan ko lang ng mas maraming oras upang payagan ang hari ng lamok na mag-evolve at pagkatapos ay makakakuha ako ng higit pang mga hayop ng lamok. Sa rank 8 Everlasting Sect, ang rank 5 region competition ay ginanap sa platform na kumuha ng bahagi ng isang planeta. Ang Purple Dao Sect ay winalis ang kompetisyon, at halos walang makakapantay sa kanila. Umalingaw-ngaw ang mga dagandong sa entablado at nakakuha ng atensyon ng nakapalibot na 100,000 cultivator. Ang Fenghai ng Everlasting Sect at ang iba pa ay nakaupo sa pinakaloob na bahagi ng stand. Sa tabi niya ay ang pulang buhok na matandang lalaki, kasama ang ilan sa mga makapangyarihang cultivator ng Everlasting Sect. Sa tuktok ng kinatatayuan, isang matandang nakasuot ng puti ang nakaturo sa disipulong Purple Dao na nakikipaglaban sa isang disipulo ng isa sa rank 5 na sekta at tumatawa. Ang pag-usbong ng Purple Dao Sect ay ang lahat ay kredito kay Lu Yunkong. Fellow Cultivator Wang, hindi siya maaalis ng God Sect. Ang matandang nakaputi ay mukhang matikas at puno ng sigla. Nagniningning ang kanyang mga mata sa pagbukas at pagsara nito. Ang kanyang antas ng paglilinang ay mataas. Inihayag niya ang aura ng isang Nirvana Shatterer Cultivator nang walang pag-aalinlangan. May dalawang babae na nakaupo sa tabi ng matanda. Parehong may nakamamanghang hitsura ang dalawang babaeng ito. Ang babaeng naka-purple ay maaaring maging sanhi ng pagtibok ng puso ng lahat ng nakakita sa kanya. Bakas sa mukha niya ang panlalamig, na parang wala sa mundo ang magpapagalaw sa puso niya at magpapakita sa kanya ng kahinaan. Ang kanyang kagandahan ay parang isang bagay na hindi dapat umiral sa mundo, parang isang tunay na diwata. Sa pamamagitan pa lamang ng pag-upo roon, nakuha na niya ang atensyon ng lahat ng nakapaligid na cultivator. Gayunpaman, siya ay masyadong malamig, tila siya ay nahiwalay sa kanyang paligid, na naglalabas ng pakiramdam ng kalungkutan. Tulad ng isang liryo na namumulaklak sa kanyang kalungkutan o isang bugzo ng hangin na dumating sa ibang bansa. Ang lahat ay hindi pamilyar, at walang kahit isang pamilyar na mukha. Sa tabi niya ay may isa pang babae. Hindi man siya kasing ganda, ang kanyang maganda at maamong mukha ay magiging dahilan ng pag-ibig ng sinuman. Ang kanyang ngiti ay parang namumukadkad at puting bulaklak na magpapalalasing sa mga tao. Nakangiti ang babaeng ito at nagniningning ang mga mata. Parang kanta ng ibon ang boses niya habang tumatawa. Masyadong seryoso ang Sect Master. Binanggit lang ng batang babae na ito na pinuri ng guro ang kanyang Lu Yunkong noon. Kung tatanggapin ba siya sa God Sect o hindi ay hindi ko mapagpasyahan. Ngumiti ang matandang nakaputi at hindi na ito binanggit, ngunit nagpatuloy sila sa pag-uusap. Paminsan-minsan ay tinitingnan niya ang walang pakialam na babae ngunit hindi niya mahulaan ang pagkakakilanlan nito. Sa sandaling ito, sa platform, lumabas si Lu Yunkong mula sa lugar ng Purple Dao Sect. Siya ang Sect Master at kailangan ding lumahok. Ang kanyang lilang balabal ay nagmukhang napaka-ethereal at marilag. Para siyang bundok. Sa kabilang panig ay isa pang Sect Master ng isang rank 5 sect. Ito ay isang matandang lalaki na nakasuot ng itim, at ang kanyang ekspresyon ay sobrang pangit. Tumingin si Wang Shanshan kay Lu Yunkong sa entablado at mahinang sinabi sa babaeng katabi niya, ang Lu Yunkong na ito ay talagang mabuti at karapat-dapat sa papuri ng guro. Bagamat hindi mataas ang kanyang cultivation level, parang sumanib siya sa mundo, kaya dapat napakalalim ng kanyang pangunawa sa Dao. Ano ang iniisip ni kuya mo? Walang interes si Mubing Mei sa kompetisyon sa Cloud Sea. Dumating lang siya dahil sa proposal ni Wang Shanshan. Tumingin siya kay Lu Yunkong at mahinahong sinabi, maaari siyang ituring na isang elite. Hindi niya alam kung bakit, ngunit nang makita niya si Lu Yunkong, lumitaw sa kanyang isipan ang figure ng ibang tao. Oh, dapat maraming cultivator tulad ni Lu Yunkong kung saan nagmula si kuya mo. Si Wang Shanshan ay commendat at ngumiti. Okay lang.
Si Mu Bingmei ay tila ayaw magpatuloy sa pagsasalita. Medyo interesado ako. Si Lu Yunkong ay nagkultibo ng humigit kumulang 3,000 taon at hindi umaasa sa anumang mga table task. Naabot niya ang yugto ng Ascendant sa loob ng 1,000 taon, 1,000 taon pa upang maabot ang yugto ng Nirvana Scryer, at 1,000 pang taon upang maabot ang Nirvana Cleanser. Napakalalim ng kanyang pagkaunawa sa Dao. Kahit na si Li Qianmei ng Heaven Breaking Sect ay hinanap siya para talakayin ang Dao. May mga taong katulad niya kung saan nagmula ang fellow cultivator mo, nagtataka ako. Ang nagsalita ay hindi ang matandang nakaputi, kundi isang lalaking nasa katabi niyang nasa edad na. Nag-isip si Mu Bingmei, at pagkaraan ng mahabang panahon, mahina niyang sinabi na parang nag-aalala, may kilala akong tao na umabot sa yugto ng core formation sa loob ng 200 taon, soul transformation sa 500 taon, ascendant sa 800 taon, at sa yin at yang stage sa loob ng 1,000 taon. Bago ako umalis, nagkultibo siya ng wala pang 2,000 taon at naabot na niya ang maagang yugto ng Nirvana Cleanser. Ang kanyang nasasakupan ay buhay at kamatayan, at iyon ay naging karma. Kakaunti lang ang mga tao sa mundo na may kukumpara sa kanya. Marahil ang Lu Yunkong na ito ay may mas mataas na antas ng paglilinang, ngunit kung ikukumpara ang Dao, hindi siya tugma. Kahit na sa buhay at kamatayan na labanan, hindi pa rin siya mapapantayin. Kabanata 1250 Rebukong the Everlasting Sect 1. Ang mga salita ni Mu Bingmei ay malambot na parabang inaalala niya ang nakaraan. Ang isang pahiwatig ng kalungkutan at isang hindi maipaliwanag na mood ay dahan-daang pumasok sa mga tainga ng lahat sa Everlasting Sect. Ang babaeng nagngangalang Wang Shanshan ay kumurap at ngumiti. Nais talagang makilala ni Little Sister ang isang taong lubos na papurihan ni kuya mo. Umiling si Mu Bingmei at mahinang sinabi, natatakot ako na walang pagkakataon. Pagkaalis niya, hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Pagkatapos naming maghiwalay, nagbago ang lahat. Hindi malaki ang posibilidad na makarating siya sa Cloud Sea. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa Everlasting Sect ay halatang may napakataas na katayuan, kung hindi ay hindi siya uupo dito kasama ang Sect Master. Matapos marinig ito, mahinahon niyang sinabi, pagkatapos marinig mula sa fellow cultivator mo, masyado din akong na-curious. Talaga bang kasing talino ang taong ito gaya ng sinabi ng fellow cultivator mo? I wonder kung anong pangalan niya. Sana masabi sa akin ni fellow cultivator mo kaya kung makikilala ko siya balang araw, hindi ako magiging walang galang. Medyo bastos ang pahayag na ito. Kumunat ang noo ni Mu Bingmei habang malamig na tumingin sa nasa katanghaliang gulang na lalaki at mahinahong sinabi, hindi na kailangang sabihin sa iyo ang kanyang pangalan. Hindi naman siguro swerte para makaharap mo siya. Natawa naman ang middle-aged na lalaki na walang pakialam at umiling. Isang near Nirvana Cleanser Cultivator, sana malaman ko ang pangalan niya para kung makilala ko siya, mabigyan ko siya ng malaking pagkakataon. Gayunpaman, dahil ayaw sabihin ng fellow cultivator mo, kalimutan mo na. Ang Sect Master ng Everlasting Sect, ang middle-aged na lalaki, ay mukhang kalmado, ngunit hindi siya masaya sa kanyang puso. Tumingin siya sa medyo may edad na lalaki, ngunit sa huli ay wala siyang sinabi. Matalino si Wang Shanshan. Ngumiti siya at umiwas sa topic. Sect Master, narinig kong dumating din si Kuya Lee. I wonder kung nasaan siya. Kasabay nito, ipinaliwanag ni Wang Shanshan kay Mu Bingmei, si Kuya Lee ay isa sa mga henyo ng ating Cloud Sea. Sa loob lamang ng 1,000 taon ng paglilinang, naabot na niya ang rurok ng yugto ng Nirvana Shatterer. Maging ang ekspresyon ni Mu Bingmei ay bahagyang nagbago nang marinig niya ito, at tumanggaw siya. May kaugnayan ng kapwa maglilinang Lee sa sangay na sekta ng aking Everlasting Sect, ang Origin Sect, kaya wala siya dito at sa halip ay kasama nila, paliwanag ng matanda. Labis din siyang naguguluhan tungkol dito. Origin Sect. Anong ranggo ang sekta ng sangay na ito? Nagulat si Wang Shanshan. Hindi pa niya narinig ang sektang ito dati. Elder Feng, nakita mo ito ng personal, kaya ipaliwanag ito sa lahat. Ang matanda na nakaputi ay tumingin kay Feng Hai. Medyo kakaiba ang ekspresyon ni Feng Hai habang siya ay bumangon para hawakan ang kanyang mga kamay kina Wang Shanshan at Mu Bingmei. Tumingin siya sa paligid at nakita niya ang maraming matandang halimaw na nakatingin sa kanya. Mukhang maraming tao ang hindi alam ang mga detalye at narinig lang ang tungkol dito. Sa totoo lang, hindi nakapagtataka na sila ay naguguluhan. Si Li Qianmei ay sikat, at hindi inaasahan na malapit siya sa isang rank 5 sect. At hindi lang basta kakilala dahil handa siyang pumatay ng isang rank 7 sect cultivator para sa kanila. Matapos magpakawala ng tuyong ubo, nagpakawala si Feng Hai ng isang mapait na ngiti. Sect Master, hindi rin alam ng matandang ito ang mga detalye. Sa sandaling dumating si fellow cultivator Lei, nagtanong siya tungkol sa rank 5 Origin Sect. Noong panahong iyon, si Lu Yingjie mula sa Celestial Music Sect at Zhao Long ay may ilang pribadong pakikipag-ugnayan sa Origin Sect. Pagkatapos ay sumalakay si fellow cultivator Lei, sinira ang katawan ni fellow cultivator Zhao at muntik nang patayin si Lu Yingjie.
Ang lahat ng ito ay tila may kaugnayan sa isang taong nagngangalang Lu, sa Origin Sect. Pagkatapos niya, lahat ng nasa Everlasting Sect ay naging curious. Ngumiti si Wang Shanshan. Si Big Sister Lee ay isang tahimik na tao na bihirang magalit. Kung umatake siya, dapat may dahilan. Elder Feng, sino itong taong nagngangalang Lu? Tumango si Feng Hai at nagsabi, ang taong ito na nagngangalang Lu ay talagang misteryoso. Lihim na nag-imbestiga ang matandang ito at nalaman na ang taong ito ay nasa senior generation sa Origin Sect at kamag-anak ni Lu Yanfei. Pagkatapos ay tiningnan ko ang mga record at nalaman ko talaga na ang Origin Sect ay may isang taong nagngangalang Lu Zihao. Nabaliw siya sa alchemy at umalis maraming taon na ang nakalilipas, naghahanap ng mga halamang gamot. Siya ay hindi nakilala mula noon. Nagtataka ako kung paano niya nakilala si fellow cultivator Lee at naging maayos ang pakikitungo. Mukhang malapit din si Lu Yunkong sa taong ito. Sumulong siya para sa Origin Sect at handang saktan ang Celestial Music Sect at Zhao Long. Sa pakikinig sa kanyang mga salita, tila mas mataas ang pangunawa ni Lu Zihao sa Dao kaysa sa kanya, at lubos siyang hinahangaan ni Lu Yunkong. May mga pahiwatig pa na naliwanagan na niya si Lu Yunkong noon. Sinabi ni Lu Yunkong na kung si Lu Zihao ay darating sa kompetisyon, pagkatapos ay kalimutan ang pagiging una sa rank 5 sects, maaari pa nga siyang maging number 1 sa rank 6 sects sa sarili lang niya. Sinabi rin niya na kayang patayin ni Lu Zihao si Lu Yingjie tulad ng pagpiga ng langgam. Ang dahilan kung bakit hindi sinaktan ni fellow cultivator Lee si Lu Yingjie ay dahil hindi siya naniniwala sa mga salitang iyon at gusto niyang labanan si Lu Zihao. Kaya binigyan siya ng pagkakataon ni fellow cultivator Lee. Pagkatapos niyang magsalita, tumahimik agad ang lahat. Ang mga taong nakaupo rito ay pawang mga taong may napakataas na katayuan sa sekta. Kinaibigan nila si Lu Yunkong at gusto nila itong alagaan. Gayunpaman, nang marinig nila mula sa Feng Hai kung gaano ang paghanga ni Lu Yunkong kay Lu Zihao, nalipat ang kanilang atensyon sa Lu Zihao na ito. Samantala, sa kompetisyon, 6 na hakbang lamang ang ginawa ni Lu Yunkong at naging dahilan upang umatras ang Sect Master ng kabilang rank 5 na may maputlang mukha. Bawat hakbang niya ay tila tumatama sa puso ng taong iyon at naging sanhi ng pagkagulo ng isipan ng taong iyon. Ang eksenang ito ay agad na naging sanhi ng pagiging seryoso ng lahat ng nanunood at nagsimulang magsalita. Halata na ang mga yapot ni Lu Yunkong ay isinama sa kanyang nasasakupan at tila sumanib sa mundo. Ang Sect Master na kalaban ni Lu Yunkong ay nakangiting ngumiti at ikinulong ang kanyang mga kamay. Aminin ng matandang ito ang pagkatalo. Talagang karapat-dapat kang maging isang pili ng ating walang hanggang sekta. Hinahangaan ka ng matandang ito. With that, yumuko siya sa grandstand at mabilis na umalis. Malapit nang matapos ang rank 5 competition, at dahil sa presensya ni Li Chanmei, hindi pa rin umaakyat ang Origin Sect. Ngayon ang Origin Sect ay ang isa lamang na hindi umakyat. Lumitaw sa himpapawid ang elder na namamahala sa rank 5 competition. Tiningnan niya kung nasaan ang Origin Sect at mahinahong sinabi, Origin Sect, pumasok ka sa stage. Ang Origin Sect ay nasa hilagang sulok pa rin, at napuno ng mapanupol na aura ang kanilang lugar. Umupo rin doon si Li Chanmei, nakatingin sa langit na may pagkalito at paggunita na parang may iniisip. Mapatla ang mukha ni Lu Yanfei habang kinakagat niya ang ibabang labi, at pagkaraan ng mahabang panahon, tumayo siya. Siya ang taong may pinakamataas na antas ng cultivation sa Origin Sect, kaya kailangan niyang sumali sa kompetisyong ito. Pagkatapos niyang tumayo, tumingin siya sa mga tao ng Origin Sect. Kasama rito ang kanyang 3 nakatatandang kapatid na lalaki at ang kanyang disipulo. Matapos magpakawala ng buntong hininga, gumalaw siya na parang paro-paro habang lumulutang siya patungo sa plataporma. Guro! Ang mga mata ni Shuyun ay napuno ng luha habang nakatingin kay Lu Yanfei Go. Hindi niya alam kung ano ang magiging kapalaran ng Origin Sect pagkatapos nito. Baka madisband na talaga sila. Sa sandaling ito, tumahimik ang mga tao sa paligid ng arena at napatingin sa arena. Narinig na ng lahat ang nangyari at lahat ay naghahanap kung lilito ang misteryosong taong iyon mula sa Origin Sect. 10,000 mga tingin ang natipon, at ang mukha ni Lu Yanfei ay naging mas mapatla. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay naging mas determinado habang siya ay gumagalaw ng mas mabilis bago siya dumating bago si Lu Yunkong. Tumingin si Lu Yunkong kay Lu Yanfei na may masalimuot na tingin. Hindi kailangan ng Origin Sect ng ibang tao para makipagkompetensya. Basta ako okay lang. Nakatayo si Lu Yanfei sa arena habang ang hindi mabilang na mga tingin ay nakatitig sa kanya. Ang kanyang figure ay mahina, ngunit sa sandaling ito, mayroong isang mahiwagang kapangyarihan na sumusuporta sa kanya. Pinayagan siya nitong manatiling kalmado. Nangako siya sa akin na makakarating siya, sigurado akong darating siya. Kinagat ni Lu Yanfei ang kanyang ibabang labi at tumangala sa langit. Bahagyang nakita niya ang isang figure na nagbibigay sa kanya ng isang nakapagpapatibay ng ngiti. Tahimik ang paligid. Ang kompetisyon na ito ng rank 5 Origin Sect ay orihinal na hindi nabigyan ng anumang pansin.
Gayunpaman, dahil sa misteryosong taong iyon, nakuha nito ang atensyon ng bawat cultivator. Maging ang rank 6 at 7 sects ay natipon ng kanilang mga tingin sa laban na ito. Ka-cultivator, mangyaring payuhan ako. Sa arena, matalim ang tingin ni Lu Yanfei habang bahagyang yumuko kay Lu Yunkong. Nag-isip sandali si Lu Yunkong bago siya lumingon sa Panginoon at mga elder ng Everlasting Sect. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at malinaw ang kanyang boses, ngunit ipinakita nito ang kanyang Nirvana Cleanser Cultivation habang dumadagandong ang kanyang boses. Mga nakatatanda ng pangunahing sekta, si Disciple ay hindi handang makipagkumpetensya sa Origin Sect. Ang bagay na ito ay hindi patas. Sa platapormang inuupuan ni Mu Bingmei, nakasimangot ang matandang nakaputi. Si Feng Hai, na namamahala sa kompetisyon, ay may mabigat na ekspresyon habang sumisigaw, ano ang hindi patas? Lu Yunkong, ano ang kahulugan ng iyong mga salita? Ang kanyang boses ay malakas at ganap na pinigilan ang mga salita ni Lu Yunkong. Ito ay nakakasira ng lupa. Bahagyang namutla ang mukha ni Lu Yunkong. Sa kanyang antas ng paglilinaw, siya ay hindi gaanong mahalaga sa mga matandang halimaw tulad ng Feng Hai. Gayunpaman, huminga siya ng malalim at pinagsalikop ang kanyang mga kamay. May kakilala si Disciple mula sa Origin Sect. Ang taong ito ay may mataas na antas ng paglilinang at isang malalim na pag-unawa sa Dao. Kung siya ay darating, ang disipulo ay mababa. Kung makikipagkumpetensya si Disciple sa Origin Sect bago siya makarating dito, magiging unfair ito sa Origin Sect. Dumating ang alagad na si Lu Yunkong upang labanan siya. Gusto kong kumpirmahin ang pagsisikap ng aking Dao. Kung manalo ako, gusto ko ng tunay na tagumpay, o matalo ng walang pagsisisi. Pagkatapos niyang magsalita, ang mga nakapaligid na cultivator ay nagkakagulo. Ang misteryosong tao ay naging sentro na ng lahat, ngunit sa mga salita ni Lu Yunkong, muling sumikat ang misteryosong tao. Ito ay umabot sa isang lurok. Sa sandaling ito, ang lahat ay hulaan kung ano ang misteryosong taong iyon. Anong klaseng kakayahan ang mayroon siya para gawing ganito si Lu Yunkong, para maging ganito si Li Qianmei? Ang Lu Yunkong na ito ay talagang isang taong karapat-dapat sa papuri ng guro. Siya ay tunay na lalaking lalaki. Tiningnan ni Wang Shanshan ng tuwid at hindi pangkaraniwang figure ni Lu Yunkong na may interes sa kanyang mga mata. Lu Yunkong at Lu Yanfei, kayong dalawa, halika. Ang taong nagsalita ay hindi Feng Hai o sinuman sa mga elder ng Everlasting Sect, ngunit ang matandang nakaputi, ang Sect Master ng Everlasting Sect. Malaki na ang interes niya ngayon sa misteryosong Lu Zihao na ito.